Okay ka lang. Okay lang ako. Lumabas ka na. Ikaw. Huwag kang mag-alala. Hindi ko kailangan ang responsibilidad mo. Hello. Mr. Bo, may emergency. May problema sa kumpanya. Paparating na ako. Ang relos na ito ay ipinasadyang gawa ng Watch Corp. Nag-iisa sa buong mundo. Ibinibigay ko ito sa'yo. Hintayin mong ako'y bumalik. Ipapawasto ko ang lahat. Ayon sa Financial News Channel, 5 taon nakalipas, ang presidente ng Bo Corporation ay ipinadala sa ibang bansa para palawakin ang pandaigdigang sakop ng korporasyon. Ngayon ang mga negosyo ng Bo Corporation ay kumalat na sa buong mundo. Ang presidente ng Bo Corporation ay uuwi ngayong linggo. Nahanap mo na ba ang babaeng nagligtas sa akin 5 taon na ang nakalilipas? Paumanhin po, President Bo. 5 taon na ang lumipas, hindi mo pa rin masundan ang isang buhay na tao. Para saan pa ang sweldo mo? May 3 araw ka para hanapin siya. O mag-report sa EUC para sa pagtatanggal. Buhay na tao? Nakuha ko. Opo, sir. Garantisadong matagumpay. Ang kape mo. Sisi, ang kape mo. Si Suningning ay sunod-sunuran. HMP. Hindi mo maintindihan, di ba? 5 taon na ang nakaraan. Sa isang team building, nahuli siyang nasa kama ng iba, nanganak ng 2 anak sa labas. Pagkatapos ng iskandalong iyon, pinatawad lang siya ng Bo Corporation. Ngayon sunod sa year na siyang parang aso, para lang manatili sa trabaho. Bumalik na si President Bo. Si President Bo ay nagbalik na. President Bo. President Bo. Sa wakas bumalik na siya, makikita na natin si President Bo. Ay nako. Pagkalipas ng 5 taon sa abroad, makikilala na rin natin ang alamat. President Bo. Maligayang pagbabalik. Ang gwapo ni President Bo. Sandali, ang isang single mother na tulad mo, hindi dapat tumingin. Hindi. Karapat dapat. Kumusta, Ibo? Pagbati, Ibo. Lihaw Hotel, di ba? CJ, pupunta ako ng nasa oras. Sakto. Ang 2 kong anak ay magkakaroon na ng ama. Hindi na ako pagtatawanan. May balita nga ba talaga ang babaeng yon? Kumpirmado, Jibo. Sa Lihaw Hotel, isa pang bagay. Ang ginang ay patuloy na nananabik sa pagpapakasal mo. Ipinahayag niya na ang unang magpakasal at magkaanak ang magmamana ng 10% share sa kumpanya. Pumunta muna sa Lihaw Hotel. Hoy, maganda pala ang babaeng ikakasal. Kaya pala si Zai ay nagpakasal na rin dito. Di mo napansin ang 2 niyang pasanin. Swerte niya may lalaking pumatol sa kanya. Ngayon, inaanyayahan namin ang ikakasal na magpalitan ng pangako. Binibining Suningning, tinatanggap mo ba si Iksihui? Sa may sakit man o malusog, sa hirap o binhawa, hanggang kamatayan ang maghiwalay sa inyo. Nasa loob ba siya? Opo, Jibo. Nagsimula na ang seremonya. Ako'y. Teka. Patay na siya. Opo, Mr. Bo. Namatay sa aksidente noong nakaraang buwan. Ang daya ng langit. Mr. Bo, huwag po ninyo akong sisihin. Pinipilit kayong mag-asawa ni Madam Bo. Kung patuloy kayong maghahanap ng ganito, mananatili kayong binata habang buhay. Napilitan lang po ako, kaya ko po ito ginawa. Bakit walang kahit isang litrato o pangalan? Iyan ang tawag sa kanya ng pamilya niya. Nabalitaan kong hindi na siya makilala matapos ang aksidente. Tumanggi ang pamilya niya. Bakit dito ang lamayan? Narinig ko, dapat sana, ay ikakasal na siya dito. Tama, namatay siya sa aksidente sa araw ng kasal. Ang kanyang kasintahan, upang tuparin ang kanyang huling hiling, ay itinayo ito sa hotel natin. Kalimutan na. Kontakin ang pamilya niya. At ibigay sa kanila ang Commercial Street at villa sa timog ng lungsod. Okay.
Sihui, nasaan ang mga bata? Ibigay mo muna sa akin para mapanatag ako. Pangalawang tito. Mga murang bata lang. Tignan mo kung gaano kakabahala. Anong ibig mong sabihin? Kung gayon, magtatapat ako. Ako, si Zai Wei, ay kahit papaano, ay project manager sa Bose Construction Group. Hindi ko kayang palakihin ang anak ng iba. Ipadala mo ang 2 batang ito sa pangalawang tito ko para alagaan. Kung gayon, itutuloy natin ang kasal. Ayaw naming mahiwalay kay nanay. Mommy, ayaw naming maghiwalay. Hindi kayo ang magdedesisyon. Umalis na kayo. Sayhoy, noong nag-blind date tayo, anong ipinangako mo sa akin? Ipinangako ko lang sa'yo na bibigyan ko ang mga batang ito ng ama. Pero hindi ko sinabi na ako ang magiging ama. Tsaka, 25 taong gulang ka pa lang ngayong taon. Perpekto para magkaroon ng isang anak kada taon. Magpatuloy kang mag-anak hanggang 30 ka. At bigyan mo ako ng 5 malalaki at matatabang anak. 5. Nangingitlog ka ba o nanganganak? Kailangan ka ba ng Bose Construction Group para magmana? Dali, ilayo niyo ang mga batang ito. Sa akin. Tigil. Sino mang magtangkang hawakan ang mga anak ko, lalabanan ko hanggang kamatayan. Sayhoy, managinip ka na lang ng mga walang kwentang pangarap mo. Hindi ako magpapakasal sa iyo. Si Yan Sing, tara na. Opo, Mommy. Ano pang hinihintay nyo? Kamunin nyo sila. Suningning, maliit ka pa sa white. Hindi ka lang nagtaksil sa kasal. Nandaya ka pa sa akin. Ano nang nangyayari dito? Ako'y nagnakaw ng lalaki. Siya. Eksakto, mga kaibigan. Itong bruha ay nandaya sa akin at nakipagtalik sa perahan. Bibigyan ko sila ng leksyon ngayon. Teka. Hindi siya gold digger. Ex-asawa ko siya. Ex-asawa? Ano? Seryoso ka ba? Paano ka nagkaroon ng ex? Sabihin kong siya na yon. Hindi naman kami legal na kasal. Ngayon, bumalik na ang tunay na ama. Maaari ka nang umalis? Tatay, sa wakas, bumalik ka na. Tatay, akala ko pinabayaan mo kami. Hoy, kayong dalawa. Wala akong pakialam kung ikaw, ang tunay na ama nila o hindi, gold digger. Huwag kang makialam. Ako ang project manager ng Bow Construction. Labanan mo ako at pagsisisihan mo. Tama, lahat kami taga Bow Construction. Ang CE mismo ang nagtitiwala sa manager. Pagalitin mo siya at tapos ka sa lungsod na ito, pinapahalagahan ka ng CE. Kilala ba niya kayo? Bow Construction, kumukuha ng basurang tulad mo, mga walang kwenta, mukhang, kailangan nating maglinis ng maayos. Subukan nyo. Bakit mo pinapalo ang mga tao? Ang astig ni tatay. Sige tatay. Nakakadiri. Ikaw, manager ng Bow Construction, yang isihi mo, ay hindi naman magaling. Bow. Hoy, Bow, mga salbahe sa hotel, nangunguha ng babae. Tumawag ng pulis, dalhin nyo na sila. Suningning, pogi mong lalaki, hindi kita patatabugin. Maraming salamat po. Di ko alam ang gagawin ko. Kung wala kayo, Walang anuman. nandito ka rin ba para sa kasal? Hindi. Libing, ang taong hinanap ko ng 5 taon. Ay pumanaw na. Pakikiramay po. Kuya, pwede mo ba kaming maging tatay? Magpapakabait kami, kuya. Kung magiging tatay mo kami, di kami magkakagulo. Tatay, ibibigay ni Shing lahat ng baon niya. Pasensya na po, sir. Gusto na talaga ng mga anak ko. Ng amang figure. Shan Sing. Alis na tayo. Hoy, Tol, patay na ang babae. Magpakasal ka na. Humanap ka na ng mapapangasawa. Pag di ka ikinasal sa 10 araw, ako naman ang magpapalibing. teka. May opinion ka sa CE ng Bow Corporation. Meron syempre. Nasa abroad nagpo-post ng press release araw-araw. Nagmamalaki sa management. Alam mo ba, 5 taon na akong empleyado. Sa Bow Corporation, mababa pa rin ang posisyon ko. Ninakaw ng supervisor ko. Lahat ng accomplishments ko. Pambihira sa management. Bakit mo tinatanong? Wala. Pareho kasing Bow ang apelyido ko, pero di kami magkakamag-anak. Nung CE na sinasabi mo, mukhang gusto talaga ako, ng mga bata, para sa mga bata. Baka pwede tayong magpakasal. Yehey! Sa wakas, may daddy na ang baby. Kasal na talaga ako. Sa taong 1 beses ko lang nakilala. May kabit siya, at nagkaanak ng 2 walang ama. Mula ngayon, 4 na tayong pamilya. Ikaw. Ito na. Sa ganitong paraan, wala nang makakatawag kay Sisi at Nyanyan na mga batang walang ama, kailanman. Magpalitan tayo ng contact details. Pwedeng ipadala mo ang mga litrato. Ha? Dapat din nating gawing opisyal ang ating relasyon. CJ, May asawa na ako.
Dalhin mo agad dito ang asawa ng apo ko. Gusto kang makilala ng pamilya ko. Pati ang 2 bata. Ano? Ayusin mo na ngayon din. Kailangan kong makilala ang asawa ng apo ko. Sasakay tayo ng bus. Environment friendly at mura ang bus. Kung hindi bus, ano pa bang gagawin natin? Ang ganda ng pribadong kwartong ito. Malamang napakamahal nito. Seryosong seryoso ang lola ko sa kanyang magiging apo. Walang pinagkuripot sa pagpabook dito. Ang daming tauhan. Ito palang lahat. Mga kasayaw sa square dancing ng lola. Narito para sumuporta. Ikaw pala ang bagong kasal na asawa ng apo ko. Kumusta po, Lola? Ako po si Suningning. Napakaganda ng nobya ng apo ko. Sariwa parang hamog sa umaga. Namana mo ang pambihirang panlasa ko. Sa pagpili ng asawa, ipasok ang mga regalo. Ang Golden Crown. Gawa ng dalubhasang manggagawa. May masinop na paggawa. Walang katulad sa buong mundo. Ang Pink Heart. Pinakadalisay na pink na brilyante. Isahan lang sa mundo. Pinakamalaking Benitoid ng California. Libo-libo ang halaga bawat karat. Cloud Top Palace Penthouse. Mahigit $100 milyon ang halaga. Para sa binibini. Sabi mo walang sasakyan, bahay o trabaho. Pero ang yaman-yaman pala ng lola mo. Matanda na kasi ang lola ko. May malaking pagkahibang. Lagi niyang iniisip, bilyonarya siya. Galing lang ito sa Pinduoduo. Use $2 na group buy items. Ganun ba? Mukhang tunay naman ang mga peking ito. Wow! Ang ganda ng coronang ito. Bagay sa mga damit prinsesa. Kumikislap ang mga brilyante. Pwede bang singsing din si Mommy? At kayong dalawa ay, Mga anak po namin ni Mommy. 2 anak ka? Opo. Ang mga batang ito ay akin. Ito sina Sisi at Nyan. Hindi ko ito matatanggap. Lola, hayaan niyo pong magpaliwanag ako. Wag na, kung hindi tatanggapin ni Lola ito, paano ko naman? Hindi tatanggapin to, masayang masaya ako. Walang yaka, ganito na kalaki ang mga bata. Ngayon mo lang sinabi, hindi mo ba alam na, sabik akong yakapin ang mga apo sa tuhod ko. Lola, hindi po ito totoo. Hindi po sila. Tingnan mo ang mga mukha nila. Kawangis na kawangis ka. Nung bata ka pa, kaya pala ayaw mong mag-asawa. Naghahanda ka pala ng sorpresa. Makinig po kayo. Ako po ang may kasalanan. Kakakilala ko lang ulit kay Ningning. 6 na taon na kaming nagmamahalan, pero naghiwalay dahil sa tampuhan. Hindi ko alam na, buntis siya ng kambal noon. Sa loob ng 6 na taon, siya lang ang nagpalaki sa 2 bata. Tatay, ikaw pala talaga ang tatay namin. Ang saya-saya naman. Paborito kong tatay ang gwapo kong daddy. Batiin niyo na si Lola. Kumusta po, Lola? Nako, mga apo kong mahal. Ningning, ang hirap ng pinagdaanan mo. Ikaw ang bayani ng pamilya namin. Sabihin mo lang ang gusto mo. Ibibigay ko lahat, Lola. Tao, kunin lahat ng mga pamana sa Swiss Bank Vault ko ngayon din. Ipadala gamit ng pribadong eroplano. Ibibigay ko to sa manugang kong. At mga apo sa tuhod. Ihanda na rin ang company shares. Gawin na ang transfer documents. Swiss Bank Vault. Mga pamana ng pamilya. Company shares. Nagsisimula na naman ang kalokohan ni Lola. Lola, ako po. Tigil po ang papeles, Lola. Nagsisinungaling si kuya at babae. Hindi po totoong apo ang mga bata. Lola, hindi tayo pwedeng lumagda sa kontratang ito. Kuya, ginagago kanyang lubusan. Kumuha siya ng random na babae sa kalye para pakasalan. Sinadya niyang piliin ng May. 2 batang sunod-sunod. Huwag kang maniwala sa palabas na ito. Nagsisinungaling ang masamang tiyuhin. Hindi kami mga pabigat. Mga paborito kami ni Mommy. Tahan na, wag mo siyang pakinggan. Walang hiya. Tinatakot mo ang mga apo ko. Dilat ang mga mata mo. At tingnan mo ang mga batang ito. Ito ang dugong Bo family. Aray, ang sakit naman. Lola, maraming doppelganger sa mundo. Normal lang yan, hindi basehan ng itsura. Kung lahat ng pamukha na biglang nagpapanggap ay kinikilala, saan ang hangganan? Nakasalalay ang mana ng Bo family. Hindi ka pwedeng padalos-dalos. Ano ang mungkahi mo? Publiko na DNA test. Nakuha na ang DNA samples. Resulta sa loob ng 1 oras. Maghintay lang kayo. Sabihin mo na kay Lola, ang totoo, wala naman kayong bilyon-bilyong mana. Sobra na ang test. May mga ari-arian si Lola. Pinag-interesan niya ng pinsan ko. Tingnan mo ang saya ni Lola sa kanyang mga apo. Gigibain mo ba ang ligaya niya? Pero kapag lumabas ang resulta, mabubunyag ang katotohanan.
Mga tao, narito na ang DNA results. Kuya, handa na ang resulta. Lola, malalaman mo na kung paano nakipagsabuhatan si Kuya sa mga anak sa labas. Sarahan mo ang bibig mo. Hindi anak sa labas ang mga anak ko. Tama na. Walang diskusyon. Buksan ng publiko ang resulta. Ang dalawang bata at si Jingy ay may relasyong ama at anak na lalaki at babae. Siya talaga ang ama ng anak ko. Ang lalaking mula 5 taon nakaraan ay siya. May tagapagmana na ang angkanbo. Napakaganda. Teka, hindi. Talagang imposible. May pagkakamali siguro. Kailangan ulitin ng paternity test. Kuya, ikaw ang nagpumilit sa YALI test. Ang nurse ay pinasok mo. Ngayong may resulta na. Itinatangi mo? Pagkaraan ng ilang taon. Akala mo ba pumayag na ako? Oh, nagulilay na si Lola. Ako. Tumigil ka sa pag-uutal. Walang utang na loob. Ayaw mo sa tagapagmana ng angkanbo. Masakit bang makita mong masaya ang lola mo? Hindi po, Lola. Si Kuya po ang may gawa. Mga has sumagot. Ikaw, aayaw ka pa? Lola po, huwag po. Lola. Heto sa pagwawala mo. Sina Shan at Nyansing. Paumanhin na kinilala namin ang anak mo nang walang pahintulot mo. Ano? Magpaliwanag ka. May pinapalitan ako. May ipinaayos ako sa YALI test result. Director Ann, bilisan mo ang pagpapalit ng YALI test na kukunin ni Bo Jinglin. Pagkatapos, magdodonate ako ng bagong building sa ospital. CJ, Pangulong Bo, ito lang ang paraan para tanggapin ka ng lola ko at Shan, Nyansing. Naiintindihan ko. Pangulo, hindi ako nakapagpalit nung nasa ospital ako. Magaling ang ginawa mo. Sunod, ayusin na ang donation sa ospital. Ang ibig kong sabihin, hindi ko napalitan ang YALI test result. Hindi na bago. Bakit hindi galit si Pangulong Bo? Okay lang ba sa'yo to? Kasal na tayo. At pinili mong maging ama ng mga bata. Hindi na sila matawag na anak sa labas. Huwag kang mag-alala. Ituturing ko silang parang tunay kong mga anak. Simula ngayon, hindi ko hahayaang sila'y apihin. Salamat. Ginoong Bo. Pagkatapos ng hapunan, ikaw at ang mga bata ay lilipat na sa bahay ko. Agad-agad. Kasal na tayo. Dapat na tayong magsama. Pag nalaman ni Lola na hiwalay tayo, maghihinala siya. Pupunta na lang ako para mag-empek. Sunduin kita bukas. Yung dalawang bata, muna kay Lola. CJ. Huzu. Maghanda ka ng 4 na kwartong apartment. Huwag masyadong magarbo, baka malaman ni Suningning. Hoy, Suningning. Galing ka sa kasal mo. Umalis ka sa daan. Kilos. Bakit ka nagtatanggol? May chismis na. Ikinasal ka sa kontratista. Matanda at pangit. Kailan mo dadalhin? Sa amin siya. Ang asawa ko, hindi pa alam mo. Hindi siya kontratista. Hindi kontratista. Sino pa? Si Bo. Hindi na bale. Walang trabaho si Bo Jingy. Hindi ko sasabihin sa kanila. Nakuha ng pusa dila mo. Okay lang ang kontratista. Lakas ng loob magpakasal. Nahihiya aminin. Tama ka. Dala-dalawa ang anak. Sinong lalaki ang gugusto sa'yo? Talagang, matanda at pangit. Malamang. May sakit pa. Zhao Sisi. Matagal na kitang tiniis bilang katrabaho. Sobra na ito. Wala kang karapatan. Siraan ang pamilya ko. Lakas ng loob mo sa pag-aasawa. Ang kapal ng mukha mo, makipag-usap ng ganito. Anong lakas ng loob mong magsalita sa akin ng ganyan? Hoy, yung marriage certificate. Ibalik mo ang marriage certificate ko. Ang OWA mo, wala namang dahilan. Isang matandang lalaki lang, ni hindi mo man lang ipinakita. Pero, tingnan ninyo ito. Suningning. Anong klaseng lalaki ang napangasawa niya? Ito bang pangit na many Akis? Ibalik mo yan. Mahilig magkalat ng chismis si Zhao Sisi. Kapag nakita nila si Bo Jingy, alam mo ba kung anong gulo ang maidudulit niyan sa kanya? Ang protective mo ha. Ngayon talagang makikita ko yan. Zhao Sisi, dinidiskaril mo na nga ako palagi. Ngayon vini-violate mo pa privacy ko. Ibalik mo. Walang himala. Huling babala. Ibalik mo. Ano? Sasaktan mo na ako ngayon. Tingnan nating lahat. Ano ba talaga itsura ng asawa?
Suningning, ang lakas ng loob mong paluin ako. Aralin kita ngayon. Jibo, handa na ang tirahan para sa inyo. Maaari na kayong lumipat anumang oras. Mabuti. Yung design department na yon sa unahan, di ba? Tama po. Araw-araw nagpo-post ng press release mula sa ibang bansa. Nagmamalaki ng management skills. Lahat ng aking nagawa, ninakaw ng manager. Anong management ang pinagsasabi nila? Hindi siya galing sa design department, di ba? Tingnan natin. Suningning, akala mo dahil maganda mukha mo, makakapang-akit ka ng lalaki. Kahit si Manager Zhao, hindi mapigil ang titigan ka. Wawasakin ko yung maganda mong mukha ngayon. Tingnan natin kung paano ka paangas pagkatapos nito. Zhao Sisi, hindi lugar dito ang kalokohan mo. Nilalabag mo ang batas. Paglabag sa batas, akala mo may maglakas loob. Magsalita tungkol sa nangyari ngayon. Sa design department, maliban kay Manager Zhao, walang sino man ang may lakas ng loob na sumuwi sa akin. Bitawan mo ako. Ano ang nangyayari dito? Si Suningning na naman, nagdadamit siyang maalay, nambobola ng mga katrabaho, nambubuli pa siya sa akin. Tama ba ako, mga kasama? Eksakto. Kahihiyan ni Suningning sa design department. Dapat tanggalin ang ganitong klaseng tao. Sisi, baka dapat itigil mo na ito. Ano, nag-aalinlangan ka na? Nabalitaan kung bumalik na si Jibo. Kapag nalaman niya na nandito si Suningning bilang mapanggulong tao, at dahil sa pagtatanggol mo sa kanya, baka magalit siya ng gusto. Tatanggalin ka na. Lumabas ka. Manager Zhao. Tagapamahala Zhao, ang lakas ng pagpapakita ng kapangyarihan. Pangulong Bo, ito ay isang pagkakamali ng pag-intindi. Itong walang utang na loob na babae, nambubuli ng mga katrabaho. Sasamahan sana namin. Nakita naming lahat ni Pangulong Bo. Ikaw ang unang nangapi sa mga katrabaho. Ngayon ay binabaligtad mo pa ang kwento? Ang korporasyon Bo ay hindi tumatanggap ng pambubuli sa trabaho. Pangulong Bo, Matatanggal kaya sila? Hayaan nating ang biktima ang magdesisyon. Ngunit kung maulit pa ito, hindi na tayo magpapahinuhod. Pamilyar ang kanyang anino, Bo Jingyi. Tugma rin ang boses. Biktima. Paano natin aaksyonan? Sina Zhao Fei at Zhou Sisi? Ningning. Nagkamali ako, patawarin mo kami. May mga magulang at utang akong pinag-aaruga, maawa ka sa amin. Ning. Diyos ko, asawa yan ng Pangulo. Kailangan kong sabihin agad kay Pangulo. Eksakto, Ning. Nakikiusap ako, hindi na namin kayo gagambalain. Ipagpaumanhin niyo kami. Bigyan niyo kami ng pagkakataon. Ininsulto mo ako, at minura ang pamilya ko. Hindi kita mapapatawad. Nagsisisi talaga ako sa ginawa ko. Ningning, ilang taon na tayong magkatrabaho. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Magsorry kayo, at mga kung hindi na maulit. Natuto na kami sa leksyon. Wala nang paninira. Wala nang pang-aabuso. Hindi na maulit. Aasahan kong tutuparin niyo ang sinabi. Nasaan ang opisina ni Pangulong Bo? Tumulong siya sa akin kanina. Kailangan kong magpasalamat ng maayos. Bo Jingyi. Anong ginagawa mo rito? Nabalitaan kong sa Bo Corp ka nagtatrabaho. Check ko lang kung may bakante pang posisyon. Kahit security guard position ay okay lang. Bakit may dala-dala kang first aid kit? Hindi ba't dapat magsama tayong manirahan? Dahil may 2 bata tayo. Ito ay para sa mga emergency. Mas mabuting handa kaysa magsisi. Ang considerate mo pala. Anong nangyari sa mukha mo? Kanina lang. Nauntog ako sa isang bagay. Ako na nang bahala dyan. Ay. Hindi ko inakala na ang asawang napangasap agad ay magiging ganito ka-attentive at maalaga. Kamusta ang trabaho mo? May nanggugulo ba sa'yo? Wala naman, lahat sa kumpanya ay mababait sa akin. Lalo na si Tibo. Napakaganda ng ugali niya. Talaga ba? Nakilala mo na siya? Hindi naman direkta. Nagkamali ako ng hinala dati. Kung ako naman, Kailangan ko nang bumalik sa trabaho. Pag nalaman ng mayamang iyon na nagbibilang langaw ako, sa striktong patakaran niya, mawawalan ako ng kalahating buwan ng sahod. Hintayin mo ako sa CAF sa baba. At saka, wala ka namang trabaho't pera. Di ba? Ito muna. Pagkasyahin mo to hanggang sa susunod na sweldo. hintayin kita sa CAF. CJ. Ang pogi ng aking mura na asawa. Nako, Suningning, 2 anak na ang meron ka. Tigilan ang paglalaway. Balik trabaho na ako. CJ.
Ito ang bagong tahanan natin. Si Huzo ito, dahil lang sinabi kong bumili ng bahay, ang liit pa ng nabili niya, kasya kaya ang pamilyang apatan dito. Tatay, ang laki ng bahay na ito. Unang beses ni Xingxing na tumira sa ganito kalaking lugar. Nakatira ka ba sa maliit na bahay noon? Ang dating apartment namin. Mas maliit pa sa salas na ito. Hindi ko inakala ang hirap nila. Yang walang kwentang lalaki, talagang nakakainis. Ang renta dito, malamang mahal. Bahay ito ng kaibigan ko, libre sa atin. Talaga, ang ganda ng deal. Ang unang kain natin dito, dapat lutong bahay. Ako ang magluluto. Tulungan natin siya. Tutulong din ako. Bo Jingyi, hiwain mo ang mga pipino. CJ, Hindi ka marunong maghiwa ng pipino. Iisipin ng mga tao na isa kang mayamang inispoil na hindi nagtratrabaho. Ning, sa totoo lang, ako ang CEO mo. Hindi nakakatawa. Tigil na sa pagpapantasya. Dapat tayong umasa sa sariling pagsisikap. Halika, tuturuan kita. Kung alam niyang ako si Aibo. Handa na ang pagkain. Tatay, tikman mo agad ang adobong baboy ni Mommy. Ito ang paborito niyang ulam. Ang sarap nito. Mas masarap pa sa luto ng chef namin. Chef, sandali, akala ko ordinaryong tao lang kayo. Ang chef, ang tinutukoy ko ay si Lola. Ang galing mong magluto, itinuro ba ito ng pamilya mo? Ako ay ulila. Lahat ng lutong ito, ako lang ang nag-aral. Mommy, huwag kang malungkot. Nandito kami. Kami na ang pamilya mo. Oo, kami ni Kuya at si Tatay ay palaging nasa tabi mo. Mommy, pinaghirapan mong buhayin kami noon. Ngayong nandito na si tatay. Tutulungan kanyang kumita para hindi ka na mahirapan. Siguro dapat sabihin ko na ang totoo. Habang nandito ako, hindi na sila maghihirap. Sa totoo lang, ako. Okay lang, ang sweldo ko ay sapat para sa ating tatlo. Huwag kang magmadali, maghanap ka lang ng trabaho. Tama, pataasin ko ang sweldo niya bukas. Sing-sing, yan. Gabing na tayo. Maligo na kayo at matulog. May kindergarten pa kayo bukas. Kayo sa master bedroom, ako na sa guest room. Hindi marunong si daddy. Hindi niya naiintindihan ng patutsada. Kailangan natin silang tulungan. Tatay, Mommy, gusto kong matulog kasama ninyo. Pagkatulog ng mga bata, lilipat ako sa guest room. CJ, Bakit parang pamilyar? paano tayo natulog na magkasama? Siguro noong inaaliw natin ang bata, nakatulog tayo ng hindi sinasadya. Nanay, Mainit ba ang yakap ni tatay? Talaga ba? Ikaw pala ang may pakana. Takbo, Xing-Xing. Kamusta na? Handa na ba ang mga resume ninyo? Huwag kang kabahan. Okay lang kung hindi ka magtagumpay. Ang importante ay ginawa mo ang makakaya mo. CJ, sisikapin kong makahanap ng trabaho. Dumating na ang bus ko. Hindi na ako pwedeng magtagal. Kaya mo yan. Sige, kaya mo yan. Jibo. Mula nang kayo magpakasal, mas masaya na kayong tingnan. Madalas na kitang nakangiti. Ganoon ba? Siguro kailangan ko nang, bilisan ko na ang pagpapaliwanag tungkol sa tunay kong pagkatao. Jibo, nabalitaan kong sila raw ay nagkukumpetensya sa proyekto sa disenyo. Kapag nalaman niya ang totoo mong pagkatao, maaari ba itong magdulot ng problema sa kanya? Lanan. May punto ka. Bo Jingyi. Hindi naman, wala nga siyang trabaho. Paano niya nabili ang magandang kotse? Maling paningin lang siguro.
Magandang balita sa lahat. Ang pinakamahalagang proyekto ng kumpanya, ang Waterside Garden, kailangan ng design team. Kapag natapos na ang proyekto, 100,000 bonus ang matatanggap ng bawat isa. Mag-sign up na kayong lahat. 100,000. 100,000. Ang laki ng bonus. Sasali ako. Ako rin. Ako rin. Ako rin. Si Bojinge ay walang trabaho hanggang ngayon. Malaki ang gastos ng pamilyang apat. Malaking tulong ang 100,000 na ito. Sasali na rin ako. Su Ningning, puno ng eksperto ang proyektong ito. Assistant designer ka lang. Sayang lang ang oras mo. Wala kang pakialam kung sasali ako. Huwag mong kalimutan ang pangako mo nang lumuhod ka. Sa harap ko noon. Su Ningning, huwag kang magmalaki. Ang utang mo sa akin, babayaran mo ng doble balang araw. HMP. President Bo, sumali na si Mrs. sa Waterside Garden Design Project. Mabuti, na pala, may palengke ba malapit sa bahay? Palengke. Bakit mo kailangan pumunta sa palengke? Para mamili ng pagkain, syempre. Kailangan ko ng mamahaling sangkap. Kailangan lumaki ang kambal. At payat na payat si Ningning, kailangan nila ng nutrisyon. Paano naman ang ambisyon ni President Bo? President Bo, ang mga sangkap na gusto mong bilhin, nahanda ko na. Cordyceps, paminta, bird's nest, para sa paglaki ng mga bata, iba't ibang calcium supplements. Oo nga, at 100 taong ginseng. Mabuti. Bojinge. Yung kotse na naman. Tama ba ang nakita ko kanina? Si Bojinge ang nasa loob ng kotse. Jibo, paano kung malaman ni Madam? Siguro dapat na aminin ko na. Bakit itong kotse ang sinakyan mong umuwi? Assistant Fu, bakit kayong dalawa ang magkasama? Huwag mong sabihing, Ningning, pasensya ka na. Sa totoo lang, ang bagay na ito na napaka-importante. Bakit ngayon mo lang sinabi? MS, Su, ang totoo. Natanggap ka bilang driver ni Athbo, di ba? Buong araw akong nag-alala tungkol sa trabaho mo. Nag-iisip kung tatawag ba ako o hindi. Pero nakarating ka naman. Tama. Kakakuha lang sa kanya bilang driver ni Jibo. Gustong bigyan ka ng sorpresa. Talagang sorpresa nga ito. Ang saya at nakahanap ka ng trabaho. Ano yung hawak mo? kay Ibo, magkapareho kami ng apelyido. Alam niyang kakasal lang kami, at may 2 anak. Mga regalo at sangkap na ito, ay mga ekstrang bagay lang. Pinakuha niya sa akin. Mabait talaga si Athbo. Si Jibo ay tunay na, bihirang mabuting tao. Assistant Fu, alagaan mo ng mabuti ang asawa ko simula ngayon. Haha, si Bo ay mabilis matuto. At maingat magmaneho. Nasisiyahan si Jibo. Huwag kang mag-alala, MS, Su. Mabuti naman, aalis na kami. Tara na, mahal. Pagkatapos ng ilang taon kay Jibo, ngayon ko lang siya nakita ng ganito. Parang batong puso, ay nagbukas na rin. Tinawag mo akong Little Bo. Wow, ang daming masarap na pagkain. Salamat kay Daddy. May bagong trabaho si Daddy. Si Daddy ang pinakamagaling sa buong mundo. Nag-apply din si Mama sa design proposal pitch. Kung mapipili sa project team, may bonus tayong $100,000. Mga mahal ko, ngayong nandito na si Daddy, gumaganda na ang buhay natin. Halik tayo sa kanya. Direktor Zhao, papayagan mo ba talagang sumali si Su Ningning sa Riverside Garden Project? Malaking proyekto ito. Personal itong asikasuhin ni President Bo. Hindi pwedeng pakialaman. Wala akong pakialam. Nakakahiya siya noong nakaraan. Sa harap ng buong departamento, gusto kong alisin siya. Sa kumpanya ngayon din. Sige na. Susundin ko ang gusto mo. Halika rito. Sa listahan ng mga designer ng Riverside Garden, bakit wala si Su Ningning? Mukhang dahil, assistant designer lang siya, at hindi kwalipikado. Gising ka pa rin? Tinatapos ang proposal. Bukas na ang submission. Ang ganda ng plano mo. Eco-friendly at maganda ang disenyo. Siguradong mapipili ito. Naniniwala rin ako, kung manalo tayo, ilibre ko ang buong pamilya. Kung hindi siya kwalipikado, di walang kwalipikadong designer. Sa Bo Corporation, isama mo siya. Medyo in love ang boss Lahat. Riverside Gardens. Lumabas na ang listahan ng design project. Ako talaga dapat. Ningning Su, akala mo ba ang pagmamakaawa ang makakapasok sa'yo? Anong pakialam mo? May tiwala ako sa kakayahan ko. Kumpiyansa, isang baguhang designer na tulad mo, walang karapatang magmayabang. Sa totoo lang, ang pangit ng mga disenyo mo, nagkalat na lang sa basurahan. Mas mabuti pa yan kaysa sa laso ng bibig mo.
Ang pagpili ay nakasalalay sa talino at kakayahan, hindi sa swerte, pangarap lang yan, walang patutunguhan. Riverside Gardens, mga napiling designer, Li Meng, Wang Chance, Lu Yawen, Zhao Sisi. Binura ko na si Ningning Su, bakit nandito pa siya? Mali ito sigurado. Sinabi ko na sa'yo, hindi ka papasa, Ningning Su. Alamin mo ang lugar mo. Kung ako ikaw, magtatago na lang ako sa hiya. Magsimula na tayo. Teka, nandito pa si Ningning Su, Manager Zhao. Bulag ka ba o bobo? Ay tama, nagkamali ako, mali ang basa ko. Kasali si Ningning Su. Nakapasa talaga ako. Ay, si Tsiyibo. Narito si Tsiyibo. Jibo. Jibo. Narito na si Jibo. Ang gwapo niya talaga. Jibo. Seryosong tinatrito ni Jibo ang kompetisyon sa disenyo ng Riverside Gardens. Nananawagan kami ng ganap na patas na proseso, hindi papayagan ng anumang pandaraya. Nauunawaan. Magsisimula na ang evaluasyon. Lahat ng mga disenyador ay magpapakita ng inyong mga proposal ng sunod-sunod para sa botohan ng grupo. Kahit nakapasok ka sa shortlist, sisiguraduhin kung mabibigo ka pa rin. Su Ningning, ikaw ang una. CJ, Suningning, wala ka ng pag-asa. ito ang aking presentasyon ng disenyong proposal. Nasaan na ang mga plano ko? Nandito pa sila kagabi. Ang ganda ng presentasyon ni Suningning. Napa-excite ako kanina. Sino mag-aakalang? Wala pala siyang dala ng mga plano. Assistant designer lang siya. Malamang hindi kaya, nagkukunwari lang. Suningning, binalaan na kita. Nahuwag habulin ang bonus. At magpanggap na lang. Lumabas ka na ngayon. Pagdating ni Jibo, mapapahiya ang buong departamento. Zhao Sisi, nawala ang proposal ko. Parang hindi ka nagulat. Wala ka namang ginawa, Suningning. Aminin mo na. Sa totoo lang, mga pakana mong walang epekto sa akin ngayon. Ito ang tunay kong disenyong proposal. Nako, mas maganda pa sa orihinal na disenyo. Ito ang aking panukalang disenyo. Ang tema ng aking disenyo ay makakalikasang landscape construction. Layunin ng disenyong ito na gumawa ng immersive na karanasan kung saan masisiyahan ang mga kliyente. Teka, si Bojingi ba yan? Hindi, nagkakamali lang ako. Bakit siya nandito? Pinagsasama nito ang ekolohikal na sustainability sa aestetiko. Mga elementong biswal ng maayos. Tapos na ang aking presentasyon. Wow, ang galing naman nito. Napakaganda ng planong ito. Paano nagawa ng isang assistant ng ganitong kagandang disenyo? Nahihiya na ako sa planong ito, nakakahiyang ipakita ang akin. Kahanga-hanga. Talagang magaling. Imposible. Tapos ka nang magpresenta. Sunod na presenter. Teka, hindi pa ako tapos. Ano pa ang gusto mo? I-report ko kayo ni Zhao Sisi. Sa pagnanakaw ng aking design files, narito ang ebidensya ko. Manager Zhao, may hindi tamang relasyon kayo ni Zhao Sisi. At pinagtataguan ng mga katrabaho. Patunay ang mga larawang ito. Halika na ko. Huwag kang loko. Makinig kang mabuti. Zhao Sisi, paulit-ulit mo akong binibintang. Pero akala mo ba, patuloy akong matatangay? Peke ang mga larawang yan. Inedit mo lang yan. Alam ng lahat ang mga kalokohan ninyong dalawa. Inaabuso mo ang posisyon mo at nagsasabuatan laban sa mga katrabaho. Hindi ka karapat-dapat sa Book Corporation. Su Ningning, assistant designer ka lang. Ako ang may hawak dito. Walang makakapagtanggal sa amin. Paano naman ako? Boses ni Jibo ba yan? Abo, Nakinig si Jibo online sa seleksyon, ngayong araw ng buong oras. Profile picture ni Abo. Mga empleyadong gaya ni na Zhao Pei at Zhou Sisi, hindi karapat-dapat na manatili sa Bow Corporation. Tanggal na kayong lahat sa trabaho. Mag-report sa HR para sa termination procedures. Ibo. Nagkamali po ako, Ibo. Ginamit ako ni Zhao Sisi. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Ningning, patawad. Hindi nakita itatang kaulit. Huwag niyo po sana ako pagtanggol. Pakiusapan mo si Jibo. Nabigyan ako ng isa pang tsansa. Binigyan na kita ng pagkakataon. Pero patuloy kang nagbabalak ng masama. Ang resulta ay bunga ng iyong mga ginawa. Security, samahan nyo silang lumabas. Ebo, pakiusap po. Galaw, ngayon na. Bitawan niyo ako. Maganda ang disenyo ni Su Ningning. Siya ang bahala sa Riverside Gardens. Sigurado akong makakagawa siya ng mga tahanang puno ng ligaya. Salamat, Abo. Hindi ko kayo bibigyan.
Mahal, napili ang disenyo ko. Hindi lang 100,000 na bonus. Pinuri pa ni Avebo ang kakayahan. Kung gumawa ng mga tahanang, nagbibigay inspirasyon. Congratulations, Ningning. Samahan natin ang buong pamilya. Sa pagdiriwang mamayang gabi, sagot ko na. Magpapareserve na ako. Ang mahal dito, kaya ba natin to? Huwag kang mag-alala. Hindi naman siguro masyado. Kahit mahal man, ito ang unang pagkakataon na magkakasama tayong kumain. Dapat itong ipagdiwang. Order kayo ng gusto nyo, sagot ko na. Ayos. President Bo. Karangalan po namin. Maligayang pagdating, President Bo. Presidente Bo. Bakit mo siya tinatawag na Presidente Bo? Ay naku, nakalimutan natin si Wang Hai. Dapat ba namin aminin? Sabihin na natin sa kanya ang totoo. Sir, nagkamali po kayo sa kanya. Siya ang super ni Abo. Eksakto. Naku, ang hina ng memorya ko. Noong huli niyong dinala si Abo dito, nagulo ang isip ko bigla. Walang problema. Para mabawi ko, ako mismo ang maghahatid sa inyo. Ayos. Abo ay sir. At ito naman ay, Ako si Ingraksu. Ito ang mga anak ko. ang lalaki na ng mga anak niyo. Ipapaluto ko sa kusina ng mga espesyal na cake para sa binatilyo at prinsesa. Kami na ang order. Maaari na kayong umalis. Ang galing ng serbisyo dito. Napaka-asikaso talaga. Nagbigay pa sila ng cake. Adobong baboy, Japanese yens 1,288. Okay lang. Kaya namin to talaga. Nagtitipid si Ningning. Kailangan kong ayusin ang ilang bagay. Pupunta muna ako sa Sire. CJ, Suningning, anong ginagawa mo dito? dito kami kakain, malinaw ba? Umalis ka na ngayon din. Huwag mong sirain ang kain namin. So Ningning, dahil sa'yo, nawalan kami ng trabaho. Ang lakas ng loob mo. Kumain sa ganitong mamahaling restaurant. Dito, ang average na gastos ay lampas 10,000 yen bawat tao. Tsuper lang ang asawa mo. Kaya mo ba to? Nakalimutan mo. Nanalo ang disenyo ko ng Japanese yens 100,000 na premyo. 100,000 yen. Ang alak na ito ay hindi bababa sa 800,000 yen. Sigurado ako, di mo mababayaran ng 10%. Ano? Japanese yens 800,000 ang bote na to. Bakit tayo dinala ni Bujinge? Sa ganito kamahal na lugar, kahit ibenta ko lahat, di ako makakabayad. Talagang di mo to kayang bayaran. Nasaan ang manager? Anong problema? Manager, itong babae, isang palaboy na manloloko. Wala siyang pera. Magsasamantala lang dito. Ilabas niyo sila ngayon din. Hindi namin binuksan ang alak na ito. Pwede bang? Ako pa naman ay magbabati sa inyo. Enmasu. Ikaw pala ang ika-negatibo, 9,000, 900 at 999 na customer. Mula nang magbukas kami, lahat ng in-order nyo ngayon, libre na po. Ano? Hindi ito totoo. Katawa-tawa. Ang bote lang na ito ay 800,000 panandang pandagdag at ibibigay nyo ng libre. Bawat sangkap sa menu namin, gaano man kalahi o kamahal, pwede pong umorder si Emasu nang walang bayad. Mommy, swerte natin. Yehey. Kayo naman pong dalawa, umalis na kayo o tatawag kami ng pulis sa panggugulo nyo, mga guardia. Hoy kayo. Ano ba? Lumabas kayo. Ngayon din, Ang kapal ninyo. kumilos kayo. Bitawan niyo ako. Paumanhin po, Inasu, sa pang-aabala. Bilang palubag loob, narito ang aming habambuhay na e-card. Kumain kayo kahit kailan, libre ang lahat. Bojinge, narinig mo ba? Tayo pala ang ika-negatibo, 9,000, 900 at 999 na customer nila. Hindi lang libre ngayon. Nanalo pa tayo ng habang buhay na essay. Mukhang, sobrang swerte mo ngayon. Ang ganitong kapalaran ay hindi para sa ordinaryo. Si Emasu ay pinili ng langit. Sandali lang po, ilalabas ko na ang order nyo. Sa buong buhay ko, di pa ako nakaranas ng ganito. Kasi may daddy tayo. Tama, nandito si Daddy. Siya ang swerte natin. Masarap talaga dito. Ang libreng pagkain sa Gourmet Pavilion. Napunta pa kay Suningning. Aalamin ko kung sino talaga asawa niya. Hindi ba driver lang yun? Papagurin ko, yang asawa niya. Suningning, bruha ka, sinira mo ang lahat. Ngayon ay, ikaw, CEO Bo. layas ka. Aalis na tayo ngayon din. Paano nangyari ito? Bilisan na natin. Bakit si Zaufi? Tawag din sa'yo na si Ibo. At takot na takot sa'yo. Bojinge, may tinatago ka ba sa akin? Hindi na ako makakapagtago magpakailanman. Kailangan din nating sabihin sa kanya. Sa totoo lang, Xiaobo. Hoy, Xiaobo. Kailangan ni Jibo ang sasakyan para sa Royal Dynasty Club. Sumama ka sa akin.
Kayo na bahala sa inyo. Magta-taxi na lang kami pa uwi. Hindi na kailangan. Utos ni Jibo. Nag-overtime si Xiaobo. Bilang bayad, nakaayos na kami ng sasakyan nyo. Aalis na kami. Polem, Daddy. Polem, Daddy. Tara na. Yung pagtawag mo sa akin na Xiaobo, ang dali-dali nang lumalabas ngayon. Jibo. Gusto mo talaga si Misu, di ba? Hindi pa naman kayo matagal. Baka dapat hintayin maging stable ang lahat. Kapag nalaman niya at nagalit, baka magpa-annul siya. Paano nakuha ni Ningning Su? Ang swerte-swerte niya. Si Jibo pala ang asawa niya. Kuya Zhao, ano na gagawin natin? Nagtatanong ka pa? Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko masasaktan si Ebo. Labas? Huwag mo na akong istorbohin. Kuya Zhao. Kasalanan mo ito lahat, Ningning Su. Mababayaran mo to. Halo. Ningning. Party ng Design Department sa Royal Dynasty Club mamayang gabi para ipagdiwang ang pagkatanggol kay Zhao na tirano. Dapat kang sumama. Alaynan. Ma, sumama ka na. Mag-iingat kami ni Niengseng dito. Magpapakabuti kami. CJ, pero, kailangan ko muna kayong iwi at magpalit ng damit. Hintayin mo ako. Ako ang bahala. Sinungaling ka. Sa lahat ng taon. Walang bakas mo. Ayon kay Limeng, nasa dulong kaliwa ang pribadong kwarto. Salamat po sa pagdalo, Jibo. Dito na yata yon. Walang formalidad, Ixi. Ang pakikipagtulungang ito, makikinabang tayong dalawa. Bakit pamilyar ang boses na yon? Bo Jingye. Anong ginagawa niya rito? Jibo, nasa pinto po ang asawa ninyo. Sandali lang. Bakit ka nandito? Anong ginagawa mo dito? At nakasuot ka ng ganyan? Mukhang mamahalin niyang suot mo. Bo Jingye. Bo Jingye. Ilang sekreto pa ang itinatago mo? Hindi. Teka, pinapainom ka ni President Bo sa mga kliyente. Ano? Sobra na si President Bo, kahit gwapo ka, at maganda ang pangangatawan. Hindi ibig sabihin, ipagbibili mo na ang mukha mo sa mga kliyente. Huwag, Ningning. Huwag kang matakot. Ako ang sasalo para sa'yo. Alam kong ayaw mong mawalan ng trabaho. Pero hindi natin tatanggapin ang kahihiyang ito. Mag-resign na tayo. At umuwi na. Pero teka, si President Bu naman ay mabait sa akin. Mahalaga itong kliyenteng ito. At malaking negosasyon. Kung mawala ang deal na ito, sisihin tayo ni President Bo. Saka, wala pa akong sahod ngayong buwan. Hindi pwede. Hindi natin papayagan na manalo yung walang puso si President Bo. Pero hindi rin kita pahihirapan. Pinapainom ka niya sa mga kliyente. Ako na ang pupunta. Hoy. Hoy. Excuse me. May pinag-uusapang kolaborasyon. Oo, tama. Asawa ko siya. Ang inuming ito. Ako na ang iinom. Para sa'yo. Ang kolaborasyon ng Bo Corporation. Naipirmi na namin ang kontrata. Pirmahan na ngayon. Pipirmahan na agad. Assistant Fu. Po, Sabihin mo kay President Bo, ang pagpapainom sa empleyado sa kliyente ay hindi ka tanggap-tanggap, tapos na ang asawa ko dito. Paasikasuhin niya ang natitirang sahod. hindi. Sige, i-transfer ko na ang pera. Mahal, umuwi na tayo. Hi. Malakas na alak iyong ininom. Sigurado ka bang okay ka? Wala ayun. Noong araw, kilala ako bilang Reyna ng Alak. Ha? Reyna ng alak. Bo Jingye. Pwede tayong humanap ng ibang trabaho. Pero ang pagtalikod sa prinsipyo ay hindi ka tanggap-tanggap, hindi tayo magpapakababa kahit wala kang trabaho. Dahil sa pogi mo, ako ang sasalo sa'yo.
Gusto mo ba ng mukha ko o ang pagkatao ko? Pareho namang okay. Pero para kang isang kilalang tao. Sino? Parang Jibo, madam, pwede na ba tayong? Umuwi na. Oo. Dahan-dahan lang para makapagpahinga siya. Sige. Assistant Fu. Ang babaeng hinahanap ni Ibo, may bagong impormasyon na kami. Nasa King City siya. Magkasintahan sina G at Binibini Bo. Sasabihin ko ba sa kanya? Ang babaeng iyon mula 5 taon nakaraan. Ituring mo na siyang patay para sa kaligayahan ni Pangulong Bo. Wala akong masasabi. Tatay. Matulog ka na ngayon. Ako na ang bahala kay nanay. Salamat, tatay. CJ. Ning, Alaynan, uminom ka ng tubig. Bojing Huwag kang mag-alala. Ako ang magproprotekta sa'yo. Walang mananakit sa'yo. CJ, ligtas ako kapag kasama kita. Eldenet. Bojing ang pakikipagkasundo sa'yo. Ang nagpapasaya sa akin. Ako rin. Ning, ikaw ang kauna-unahan na nangakong magprotekta sa akin. Ha? Sumasakit ang ulo ko. Paano ako nakauwi dito? Ay naku, ako at si Bujing Kami, hala, aksidente lang yon. Aksidente. Huwag masyadong mag-isip ng malalim. Bakit nandito ang relo? Nanay, gising ka na. Si daddy ang nagluto ng lugaw. Kainin mo habang mainit. Alaynan. Nakakasira ng tiyan ng alak. Nagluto ako ng pampalakas ng tiyan. Inumin mong mainit-init. Buong gabi siyang nag-alaga sa'yo, tapos maagang gumising para magluto. Pinaghirapan niya yon. Nanay, mahal na mahal ka ni daddy. Salamat, Bojing Asawa mo ako. Tungkulin kong alagaan ka. Sa ating dalawa, huwag kang mahihiya. Dahil ang bait mo sa akin. Tutulungan kita. Ha? Paano mo ako tutulungan? Hindi ba't nag-resign ka na? Kahapon, ngayon, sasamahan kita, maghanap ng bagong trabaho. Tingnan mo, ito ang capital city. Pinakamalaking job market. Makakahanap ka talaga ng angkop na trabaho rito. Bilang CEO ng Bo Corporation, naglinis na lang ako dito. Oh waiter, Ano pang hinihintay mo? Pag naubos ang trabaho, mawawalan ka ng oportunidad. Mataas na unemployment. Hindi mo kasalanan. Tara na, bilis. yuh! Ano to? Tignan natin, yung lugar doon. Hoy! Nag-hire pa kayo dito. Kailangan ng tagabuhat ng bricks. Kaya ng asawa ko. CJ, kumpletuhin ang A details mo. CJ. Kaya, mag-bricks ka dito. Pupunta na ako sa trabaho ko. Gets go. Paalam. May utang ako sa kanya. Kumpirmahin lang identity niya. Hoy mahal, Arog, kamusta ang trabaho? maayos naman, masaya ang foreman. Makakasahod tayo sa tamang oras. Ayos, lulutuan kita ng masarap mamaya. Okay, Suningning.
Talagang nakuha mo si Mr. Bo. At nawala ko ang aking trabaho. Kahit na hindi ako pinapansin ni Zhao Fei, hindi ko kapahihintunan. Bo, ikalawang Master Bo. Su Ningning ay may suporta ni Bo Jingay. Siyempre, hindi mo matalo sa kanya. Ngunit, hanggang sa alam ko, hindi alam ni Su Ningning na si Bo Jingay ay ang CEO ng Boss. Gayunpaman siya ay tumutulong sa kanya upang makahanap ng trabaho. Su Ningning halos nag-asawa ng proyekto manager mula sa Zeiss Construction. Nag-asawa ng proyekto manager mula sa mamaya ang manager ng proyekten ay kicked out of Boss. Ngayon siya ay nasa lugar ng konstruksyon bilang foreman. Kung nais mong makitungo sa kanya, maaari mong magsimula mula dito. Ikalawang Master Bo. Bakit tumutulong ka sa akin? Kailangan mo lamang makahanap ng paraan upang umalis si Su Ningning sa Bo Jingay. Tiyak na bibigyan ko sa iyo ng mga benefit sa sandaling umalis si Su Ningning sa Bo Jingay. Ang kanilang kasal ay hindi wasto. Ang 10% na stake sa boss. Ang akin. Hey hey. Nagtataka ako kung ano ang abala ni Bujinge. Tutulong ako sa kanya upang makahanap muna ng trabaho. Pagkuha, $100 100 at 6 na po sa isang araw. Hello, nagtatakuha ka ba? Ang mga trabahador ng pag-uulit, $100 at 6 na po sa isang araw. Ang proyekto ay nasa isang mahigpit na schedule. Kaganapan, Kung ang Bujinge ay maaaring magtrabaho ng patuloy dito, para sa isang buwan, hindi siya kailangang lumaw. Naghahanap ng trabaho araw-araw. I sign up ang aking asawa. tiyak pumunta, una ng isang form doon. Okay. Ito talaga ang kanya. Siya narito talaga. Su Ningning, gumawa ka ng pandaraya sa kasal. Ginawa mo akong mawala ang aking trabaho. Hoy, ha ha ha. Sayhoy. Naalala mo pa ako? Su Ningning, hindi mo lang ako iniwan. Pinahiya mo pa ako sa harap ng lahat. Ngayon, nahuli rin kita. Takbo, Bitawan mo ako. Pakawalan mo ako. saan ka pupunta? Nang pumayag kang pakasalan ako, akin ka na ngayon. Gagawin kita rito, ngayon din. Ay, aray. Ahem, Abo, ang Phase 1 project ay malapit nang matapos. Phase 2 ang kasunod. Lanan, mabuti. Illegal ito. Alam mo ba yan? Anong batas? Ako ang may-ari sa'yo. Ang pagtulog sa asawa ko. Di krimen. Huhuberin kita. Isang layer. Ipakita mo ang talibugan mo. Pakawalan mo ako. Sumigaw ka hanggang gusto mo. Ay, Jingy Bo. Tulungan mo ako. Parang narinig ko, tumatawag si Ningning. Wala dapat siya rito. Guni-guni mo lang yan. Jingy Bo. Si Luna yan. Hoy, Bitawan mo ako. Putang ina mo. 2 anak sa labas ang meron ka. Sa paningin ko, hindi ka santo, ipapakita ko kung gaano ka kalandi. Pakawalan mo ako. Ha ha ha. Jingy Bo. Jingy Bo. ayos lang. Ikaw ang nagloloko sa akin. Mangahas kang agawin ng babae ko. Hulihin siya, bugbugin hanggang mamatay. Mag-ingat ka. Abo. Ningning. Anong nangyayari dito? Bakit nakakapasok pa sa kumpanya? Ang basurang siksihoy. Dapat tinanggal na siya. Jibo, dalhin niyo si madam sa ospital. Ako na ang bahala dito. Manggahas kang hawakan si Mrs. Bo, patay ka. Manager Lee, ang mga parasito, kailangang lubusang linisin. Naiintindihan ko. Assistant Fu. Siya pala si Jibo. Abo, huwag kayong mag-alala. Si Miss Su, nahimatay lang dahil sa gulat. Jibo, si Zai Wei, at mga kasamang manggagawa ay nakakulong na. Ayon sa kanyang pag-amin, may babaeng lumapit sa kanya, nag-alok ng 50,000 yuan para guluhin ng madam. Anong babae? Hindi niya kakilala, walang pangalan na nabanggit, subalit, nakapag-ugnay siya kay Zai Wei para puntiryahin ng madam. Marahil, may galit sa kanya. Imbestigahan ito. Agad-agad. Anong gagawin natin? Pangalawang binatang Ginoo, nahuli na si Zai Hui. Ng mga ito, may imbestigahan ni Bo Jingay. Ang koneksyon ko rito. Nako, Hindi mo pa nagawa ang simpleng trabaho, walang silbi. may naisip akong paraan para tumulong. Ano yun? Ang proyektong Shuan Garden ay gawa ni Su Ningning, paboritong proyekto ni Bo Jingay. Kapag may nangyaring masama, hindi makakaligtas si Su Ningning. Sa Bo Corporation, masisira rin si Bo Jingay. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Ako ang may kasalanan nito. Kung sinabi ko noon pa, ang tunay kong pagkatao, hindi mo sana ako pinagtrabaho. Hindi sana nangyari ito. Ningning, sasabihin ko na ba ang totoo? Ayaw ko nang maglihim pa.
Anong katotohanan? Anong mga lihim? Ning-ning. Nanay, Anong dahilan ng pagpunta mo rito? nabalitaan naming nasaktan ka, kaya kami ni Kuya ay dumating para samahan ka. Ang sweet ninyong mga anak. Paano ka nasaktan, nanay? Paano ko ba ito i-explain? Kasalanan ni Daddy. Si Daddy, hindi na protektahan si Mommy. Hindi mo kasalanan to. Bakit mo sinisisi ang sarili mo? Hindi. Kasalanan ko. Dahil nagsinungaling ako sa'yo. Nagsinungaling ka? Tungkol saan ka nagsinungaling? Ayaw na ayaw ni mommy. Ang malin lang. Daddy, paano ka nagsinungaling kay mommy? Mommy, ayaw na ayaw sa panloloko. Ang tunay na ama ni Nagsingsing at Yanyan ay nangakong papanagutan niya. Pero biglang nawala nang walang bakas. Kalaunan, para may rehistro ang mga bata. Napangasawa ko si Ihui sa panloloko. Kung may magsinungaling ulit sa akin, hindi ko patatawarin. Ikaw, saan ka nagsinungaling? Kasi, ang ibig sabihin ni Xiaobo, naghahanap siya ng trabaho ng palihim, at hindi sinabi sa'yo, kaya ka nasaktan sa trabaho. Nagsisisi siya, di ba, Xiaobo? Kaya pala, bakit hindi mo agad sinabi? Kung may plano ka man, hindi kita pakikialaman. Ayokong maghirap. Kayo ng mga bata. Pinagkakatiwalaan kita. O pala, tulungan mo akong mag-check out. Ngayon na. Ang Shui and Garden, ang unang solo project ko. Due na ito sa 2 araw. Kailangan kong tapusin. Hindi pa tapos. Gising ka pa? Di makatulog. Anong problema? May nangyari ba? Ewan, may kaibigan ako. May nagawa siya na ikinagalit ng asawa niya at nasuklam. Di niya alam kung papatatawarin siya. Nawawala na siya. Ang kaibigan mo ng tarantado. Bakit? Kung di mapapatawad, ibig sabihin, napakalaking kasalanan yan. Paano niya nagawa? Bilang asawa, saktan ang misis niya. Ay, hating gabi na, huwag ka nang mag-isip, matulog ka na, hihinto na rin ako. Bukas na lang sa opisina. CJ, Good night. Pasensya. Nadumihan sapatos mo. Panasan ko. Huwag kang mag-alala, ako na bahala sa CJ. Rolex na relo. Paano nakabili si Suningning ng ganyang mamahalin? Siguro galing kay Bo Jingay. Kukunin ko ta. Tignan natin kung maipaliwanag mo kay Bo. Halo, G. Nakuha ko na ang blueprint. Magaling ang trabaho. Dapat tayo sumunod sa plano. Sige. Bakit naka-on ang computer? Tiyak na naalala kong, isinara ko ito bago umalis. Tingnan nyo. Inanunsyo lang ng Zhang Group ang disenyo nilang hardin ng paraiso. Kapareho ito ng ating blueprint ng hardin sa ilog. Eksaktong kopya ito. Paano nangyari ito? may nagbenta kaya ng disenyo sa kalaban? Ang blueprint na ito ay hawak ni Suningning. Siya lang ang nagdisenyo. Imposible, hindi niya ipagbibili ang disenyo natin sa kalaban, di ba? Ang hardin sa ilog. Ay pangunahing proyekto natin. Kung naibenta ang blueprint, ang $1.50 bilyong puhunan ay masasayang lang. Paano nagkaganito? Ang blueprint na ito, laging responsibilidad niya, tiyak na may kinalaman. Siya sa pagkalat nito, iminumungkahi kong, siya'y tanggalin na, at pasunurin natin, bayaran ang lahat ng lugi. Tama, sang-ayon ako. Malinaw na siya ang may sala. Sibakin na agad siya. Huwag muna maghusga, bago mag-imbestiga, sinimulan ko na ang masusing pagsisiyasat. Ang nagpakalat ng blueprint, si Suningning ang may gawa, walang ibang, nakakuha ng orihinal na disenyo. Taksil, ipinagbenta niya ang plano sa Zhang Group. Manager, irekomenda kong tanggalin siya. Oo, tanggalin mo siya. Sibakin niyo. Anong problema? Bakit ka umiiyak? Bo Jingyi, maghiwalay na tayo bukas. Bakit? Nalantad ang blueprint ng kumpanya, mawawalan ako ng trabaho, at haharap sa malaking bayad pinsala. Ayokong maging pabigat sa'yo.
Akala ko may malubha na nangyari. Dahil dito. Tama na, huwag ka nang umiyak. Hindi mo naiintindihan, ang proyektong ito ay may halagang 1 bilyon. Tanong ko lang, ang Riverside Garden Project, sisimula sa 7 araw, di ba? Kaya pa bang gumawa ng bagong blueprint sa takdang oras? Posible pa. Isa pang tanong, ikaw ba ang nagpakalat ng blueprint? May naghasik ng kasamaan na nagnakaw ng disenyo. Kapag nalaman natin ang totoo, maalisan ang pangalan mo. Eldenet, Kapag may problema, ayusin lang. Madali lang. Tandaan mo, may asawa kang tutulong. paano ka tutulong? Nag-resign ka na. Hihingi ako ng tulong kay Pangulong Bo para bigyan ka ng sansa. Huwag. Pagkatapos ng ginawa niya sa'yo. Noong nakaraan, tinuturuan niya ako ng negosyo. Nagkamali ka ng akala, gusto niyang bumalik ako para sa mga mahalagang proyekto. Bakit siya biglang mabait? May iba ba siyang balak? Siyempre wala. Nag-overthink ka, si Pangulong Bo, may asawa't 2 anak na. Kaya, nagkamali ako ng hinala? Naghinala ako ng walang dahilan. Pero handa pa rin siyang pabalikin si Jinye sa trabaho. Pupuntahan ko siya bukas. Para humiling. Inatasan kitang siya sa atin, ang isyu ng pagtagas ng mga disenyong plano. May balita ba? Ang surveillance footage ng departamento ng disenyo kahapon ng umaga ay sinadyang nabura. Ang footage ng pangunahing pasukan ay walang kaina-hinalang galaw, walang mga maituturing na kaina-hinalang individual. Ang gumawa nito at nakapasok sa kumpanya ng hindi nahuli ay siguradong may alam sa loob. Ang pagnanakaw ng blueprint at pagpapasama kay Ningning noon para makipagkita kay Xihui ay isang tao lang. Sino kaya ito? Tutukan ang mga madalas makasalamuha kay Ningning at sa operasyon ng kumpanya. Mga kasamahan sa departamento. Teka, sina Zhao Fei at Zhou Sisi mula sa departamento ng disenyo ay may alitan sa May-Ora, kaya sila na-terminate. Pwede silang mga suspect. Imbestigahan ang kanilang mga galaw. Agad-agad. Nauunawaan ko. Sandali. Maglabas ng abiso. Hanggang matapos ang investigasyon, sa blueprint lahat ng empleyado ay ipinagbabawal magkalat ng mga walang basihang haka o paninira sa kapwa. Ang lalabag ay agad na tatanggalin. Opo, sir. Ito na siguro ang opisina ni Abo. Nandoon na dapat siya ngayon. Uhem, Su, Ginang, Su, anong pagdalaw ninyo? Kailangan kong kausapin si Abo. Abala po si Jibo ngayon. Papasukin mo na siya. Abo. Ako si Suningning. Nandito lang ako. Su Ningning. Alam kong ikaw ang nagdisenyo sa proyektong Riverside Garden. Iyo ang disenyong iyon. Ngunit isinusumpa ko, hindi ako nagtapon ng mga plano. Hindi ko ipagkanulo ang kumpanya. Bakit kita pagkakatiwalaan? Para sa isang taga-disenyo, ang trabaho nila ay parang sariling anak na rin, bilang isang ina. Paano ko maya abandona ang sariling anak? Abo, narito ako para humiling ng panibagong pagkakataon na muling idisenyo ang proyektong Riverside Garden mula sa simula. Yan de, Su. Lakas ng loob mo. Ayon sa asawa ko, pinaghihirapan ang mga pagkakataon. Nais kong patunayan, sa pamamagitan ng sipag, kayang ayusin ito. Mukhang magkalapit kayong dalawa. Hindi pa kami matagal. Nagkakilala. Ngunit, nagpapasalamat ako sa pagkikita namin. Tumulong siyang makaramdam ako ng kapanatagan. Bakit parang pamilyar ang boses ni Abo kay Bojinge? Abo, kaya kong ibigay ang bagong disenyong proposal sa loob ng 6 na araw. Mabuti. Naniniwala akong kaya mo. Inaasahan ko ang gawa mo. Salamat, Abo. Hindi kita bibigyan o ipapahiya. Abo, hindi na kita aabalahin pa. Paalam, Abo. Abo. Noon ko nagkamali sa'yo. Akala ko, pinapasayaw mo ang asawa ko at pinauwi sa trabaho. Nais kong, taos pusong, magsisi sa'yo. Okay lang. Salamat din sa pagpapahalaga sa aking asawa. Siya ay lalaking, matatag, mabait, at napakagaling. Hindi siya mabibigo sa'yo. Sa paningin mo, perpekto siya. Para sa akin, siya ang pinakadakila. Jibo, yung mga papuri. Ng asawa ko kanina. Dapat walang makakaalam. Ha? Anong sinabi niya? Wala akong narinig. Dahil single ka, di mo maintindihan. Ngayon,
Imbestigahan mo sina Zusisi at Zaufi. Opo. Nanay, galing kay tatay ang bulaklak. Binabati ka niya dahil hindi ka naalis at may bagong pagkakataon. Nauwi ka na. Handa na ang hapunan. Paano mo nalaman? Hindi ako naalis? Ngayon ko naiintindihan. Sinasabi sa iyo ni President Bo, di ba? Tama ba ako? Eksakto. Alam ko ring mag-o-overtime ka ngayong gabi, kaya naghanda ako ng hapunan. Mahal, ikaw ang pinakamabuti. Si Daddy at Mommy naghahalikan. Nakakahiya naman. Si Suningning sumasakay ng bus. Ayon kay Young Master Bo, hindi niya alam ang tunay na pagkatao ni President Bo. Baka naman, ayaw niya talaga sa kanya, kaya sinadyang itago. Suningning, ang tagal nating hindi nagkita. Zhao Sisi, bakit pa laging ikaw? Anong pakiramdam? Na mas maayos ang kalagayan ko, kaysa sa iyo ngayon. Naiinis ka ba? Wala akong pakialam sa buhay mo. Suningning, huwag kang magkunwari. Alam kong lihim kang nagseselos sa akin. Nakikita mo ito, bagong modelong BMW. Halagang mahigit 1 milyon. Binigay ito ng bagong kumpanya ko. Ngayon ako'y punong disenyador ng Zhang Group. Punong disenyador ng Zhang Group. Tingnan ninyo, inanunsyo ng Zhang Group ang kanilang Riverside Garden, nakapareho ng Waterfront Garden, na disenyo natin. Zhao Sisi, ninakaw mo ba ang Waterfront Garden na disenyo at ipinagbili? Walang ebidensya. Huwag kang magbintang ng walang basehan. Kung tatanungin mo ako, ikaw ang naging sekim at nagbenta ng mga disenyo. Nagsimula na ang konstruksyon. Ikaw ang magbabayad ng multa at paaalisin sa Bocorp. Zhao Sisi, sabihin mo sa Zhang Group na itigil ang konstruksyon. Ang blueprint na iyan ay hindi pa tapos. Delikado ito. Naiinggit ka lang sa pagiging punong disenyador ko sa Zhang. Sadya ito, Suningning. Hindi mo ako kayang talunin. Kung hindi ka maniniwala sa akin. Kapag nabigo ang proyekto, ikaw ang magsisisi. Nasaan si Suningning? Deadline niya ngayon para ipasa ang bagong disenyo. Bakit wala siya dito? Huwag mong sabihin na hindi niya natapos at natakot na. Jibo, anong gagawin natin? Titingnan ko siya. Ningning, nasaan ka na? Naipit ako sa aksidente sa kalsada. Sobrang barado ang daan. Ipadala mo ang lokasyon mo. Sunduin kita. CJ, Naipit si Ningning sa trapiko. Kapag pumunta ako, maipit din ako. Teka, ang card na ito ay may 1 milyon yuan. I-encode, 6 na 6. Bumili ka ng helmet, gamit at motor. Hoy, mahal. Hindi ka maniniwala, may bumili ng scooter ko. ikaw, hindi mo ba sinabing, si President Bo ang bahala sa proyekto mo? Bakit ngayon ka nagde-deliver ng pagkain? Side job lang para dagdag kita. Sige na, sakay ka na sa kotse. CJ, ikaw na ang maghatid ng pagkain. Ningning, kaya mo yan, kakayanin mo. Kaya ko to. Tuloy lang. Hoy, President Bo. Ano ba ang... Nagdaranas ng tunay na buhay. Bakit hindi pa siya dumarating? Hanggang kailan tayo maghihintay? Eksakto. Mukhang si Suningning ay hindi na darating. Magsisimula na ang konstruksyon. Maatraso ang proyekto. Nawawala rin ang kapatid ko. Talagang, bakit napagkakatiwalaan siya ni President Bo? Siguro siya, ang nagtaksil sa kumpanya. Dapat siyang tanggalin. Si President Bo ba ay may hindi tamang relasyon? Hindi ba siya ikinasal na? Ngayong araw, hindi maganda ang magiging wakas. Wala nang saysay maghintay. Lahat tayo, umalis na tayo.
Teka, huwag muna kayong umalis. Malapit na siyang dumating. Narito na ako. Naglakas loob siyang pumunta. Dumating ka rin. May bagong disenyong ipapakita ako. Gaya ni Suning, disenyador na laging huli. Ang kanyang disenyo, hindi na kailangang tingnan. Ito ay... Proyektong Waterfront Garden. Laging pinahahalagahan ni Bo ito. Kung maantala ka, kaya mo bang panagutan? CJ, Binibini. Binibiniso. Maaari na po kayong magpakita. Alaynan. Paano posible sa 7 araw, gumawa ng bagong plano? Siguradong hindi ito gagana. Tama, hintayin nating mapahiya siya. Ang tema ng aking disenyo, ito'y utopia. Kilalang kilala, utopia, isang perpektong mundo na hindi umiiral. Pagsasamahin ko ang oriental at modernong aesthetics upang makabuo ng ganitong disenyo, natatangi, pangarap na tahanan. hindi ako makapaniwalang nagawa ko ito. Napakatalino ng konseptong ito. Kahit noon, maganda na ang waterfront garden. Pero ito, mas magaling talaga. Ang galing. Napakaganda. Itong si Suning. Nakakamangha. Hindi ko siya kayang talunin. Kaya pala asawa siya ng presidente. Maganda ang vision ng boss. Ang galing mo. Thin Nike. Kapatid kong mahal, sa babaeng ito, Jibo, napatunayan na namin. Ninakaw ang disenyong proposal ni Madam. Si Joe Sisi ang nasa likod nito, kasalukuyan siyang designer sa Zhang Corporation. Ang mga blueprint ay tiyak na inilabas niya. I-report ang lahat ng ebidensya sa otoridad. Ang dating disenyo ni Ning ay hindi natapos. Maaaring mayroong mga depekto sa konstruksyon nito. Ipasa ang mga dokumento sa mga kaugnay na departamento. Opo, Jibo. Pakawalan niyo ako. Tara na, iniutos ni Chairman Zhang na putulin ang lahat ng ugnayan sa'yo. Ano ito? Bo. Jibo. Zhou Sisi, ang kapal mo, pinagsuhol si Hui para saktan si Ning at nakawin ang kanyang mga disenyo. Hindi ako. Ipinakita namin ang larawan mo kay Zai Wei. Kinumpirma niyang ikaw ang umupa sa kanya. Itatangi mo pa ba? Jibo. Nagkamali ako. Dalhin niyo siya, ihatid sa pulisya. Opo, sir. Jibo. Patawarin niyo po ako. Hindi ko na uulitin. Teka. Ito, hindi ba ito ang relo ko noong 5 taon na ang nakaraan? Bakit nasa kanya ito? Pagbalik ko, ako ang mananagot. Hindi ba patay na ang babaeng yon? Nagdaos ka pa nga ng libing para sa kanya. Paumanhin po, Jibo. Labis na ninais ng ginang na magpakasal kayo. Ayaw niyang magpatuloy ka sa paghahanap. Wala akong nagawa kundi gawin yon. Jibo. Talagang alam kong nagkamali ako. Pakawalan mo siya. Zhou Sisi, itinanong ko sa'yo. Ang relo sa pulsong ito, sino ang nagbigay nito sa'yo? Talagang hindi ko masabi. Ninakaw ang relo mula kay Suningning. Kung malaman ito ni Jibo, lalo siyang magagalit. Ito, ang relong ito ay ibinigay sa akin ng isang tao. 5 taon na ang nakalipas. Sa kampo ng bundok ba yon? Ikaw ang babae ng gabing yon. Kampo ng bundok Bayan. Maliwanag na si Suningning ay nakaugnay sa isang tao roon at nagkaroon ng 2 anak sa labas. Baka naman. Ang lalaki ay si Jibo. Sabihin mo sa akin, ikaw ba yon? Oo. Ako iyon. Kampo ng bundok Bayan. Ang babaeng iyon ng gabi ay talagang ako. Ikaw pala ang nasa likod nito. Kung gayon. Jibo. Tungkol sa nangyari ng gabing iyon, hindi mo ba kailangang panagutan? Dapat ko talagang panagutan. Pero may asawa na ako ngayon, maaari kang humingi ng ibang bagay. Tutuparin ko ang iyong mga hiling. Bibigyan kita ng panahon mag-isip. Kapag nagdesisyon ka na, ipaalam mo sa akin. Nakauwi ka na. Kain habang mainit pa. Tatay, maraming niluto si nanay. Naaprobahan ang aking disenyo. Ang insidente ng pagtagas ng disenyo. Nalutas na rin. Si Zhou Sisi ang nasa likod nito. Nagluto ako ng marami ngayon. Magdiwang tayo ng sama-sama. CJ, Bakit ka? Mukhang walang sigla. Hindi ka ba masaya para sa akin? syempre masaya ako para sa'yo. Si Ningning ang pinakamagaling na taga-disenyo. Dapat ko bang sabihin kay Ningning ang nangyari kay Zhou Sisi? Huwag na lang.
masayang araw ngayon. Sino ang mag-aakalang ang dalawang batang yon ay tunay na mga anak ni Bo Jingay? Komplikado na ang sitwasyon. Binatang Ginoo. Ano na ang dapat nating gawin? Hindi ba't ikaw ang nagpupumilit na panagutan niya? Kulitin mo nang walang tigil. Huwag mo siyang payagang makilala si Suningning. Naiintindihan ko. Bakit ka nandito? Hindi mo ba ipinang akong may kapalit kapag pumayag ako sa mga kondisyon mo? Kaya nandito ako. Ano ang gusto mo? Ang bagong disenyong panukala ay kumpleto na at maaaring isagawa. Ipapakita ko ito ng personal kay Ibo at buong pusong magpapasalamat. Ginoong Bo, nung gabing yun. Unang beses ko yun. Nagtagumpay ang aking pagsusugal. Parehong birhen sina Suningning at Jibo. Gusto kong pakasalan mo ako. Walang asawa si Ibo, di ba? Hindi ba't kasal na si Ibo? Siya kaya ang Mrs. Bo? Napaka-eskandaloso naman nito para sa araw. Mukhang maling oras ang pagdating ko. Zeusisi, huwag mong abusuhin ang pasensya ko. Sinabi ko nang may asawa ako, hindi kita maaaring pakasalan. Pero Jibo, tungkol sa nangyari 5 taon na ang nakalipas, hindi ka ba mananagot sa lahat ng mga taon? Hindi ko nakalimutan ang gabing iyon. Kotse, bahay, pera, kahit ano ay maibibigay ko. Pero pagpapakasal, talagang imposible. Kung patuloy kang lalampas, mawawalan ka rin ng lahat. Anong espesyal kay Suningning? Hindi mo ba siya kayang iwan? Tama na. Hindi ko iiwan si Ningning. Jibo, Lumabas ka. ayon kay Second Young Master Bo, pinakasalan siya ni Jingay para sa 10% ng shares ng kumpanya. Kaya pala ayaw niyang hiwalayan. Siguro, dapat kong kausapin mismo si Suningning. Narinig mo na ba? May babaeng madalas pumupunta sa opisina ni Ibo. Si Ibo ay hindi interesado sa babae. Bakit bigla na lang may pinag-interesan? Ayon kay Jingibo, ang si ay kasal at may 2 anak. Asawa ba niya ang babaeng yun o? Kayo ba? Pasaway, sa lahat ng panahong ito, hindi mo man lang dinala ang asawa mo at apo para dumalaw sa akin. Kayon may kalandian ka pang kasama? Grabe na ito. Nabanggit ni Huzuo na disenyador ang asawa ng apo ko sa Bookcorp. Bisitahin muna natin siya. Ang suot ni Zhao Sisi ay kapareho ng babae na nakita ko sa opisina ni Pangulong Bo. Ano ang ipinahihiwatig mo? Baka naman, ikaw pala ang babaeng pumunta sa opisina ni Pangulong Bo. Tama, ako nga. Ako, ang babae ni Pangulong Bo. Ninakaw mo ang mga disenyo ko at isinumbong ang kumpanya. Paano kanya mamahalin? Lahat yun ay hindi pagkakaunawaan. Pinatawad na ako ni Pangulong Bo. Sinabi pa niyang, pakakasalan niya ako. Malapit na. Ako na ang susunod na Mrs. Bo. May asawa na raw si Bujingi. Kabit pala si Zhao Sisi. Hindi ko inakalang gagawin niya to. Nako, huwat ka. Ngayon ay ako lang, ang iniisip ni Pangulong Bo. Mga damit na to, alahas, bag, lahat binili niya. Kung gusto kitang paalisin, mawawala ka talaga. Mga suot ni Zhao Sisi, puro mamahaling brand, abot yata sa 100,000. Si Pangulong Bo bumili nito. Ibalik mo ang mga disenyo ko. Babalik na ako sa design team. Simula ngayon, basura na lang mga disenyo mo. Walang kwenta. Huwag mong galawin ang disenyo ko. Kung hindi, lalabanan kita. Ang lakas ng loob mong itulak ako. Magbabayad ka nito. Lola, anong dahilan ng pagpunta mo rito? Kung hindi ako dumating, nasisindak ka pa rin sana. Okay lang ako, Lola. Ikaw pala ang lola ni Suningning. Hindi nakakagulat. Kawangis mo si Suningning. Mukhang badoy din. Ang kasuotang ito na ipinasadyo ko ay hindi mo maunawaan. Bantayan mo ang iyong pananalita. Pasadyang gawa, parang, mga mumurahing basura sa Chang. Hindi aabot ng 10 piso. Ang kasuotang ito ay 800,000. Paano mo nasabing baduy ito? Ikaw pala yung kabalang maninira sa pamilya Bo. Matanda ka ng bruha. Maging magalang ka. Ako, ang magiging Mrs. Bo. Isang salita lang mula sa akin. Kaya kung durugin kayo, parang langgam. Walang hiya kang babae. Hindi magiging Bo family kahit kailan. Panaginip mo na lang yan. Lumang tandang bruha. Paano mo ako kinakausap ng ganyan? Kahit sino ka man, o kung anong relasyon mo kay Bo.
Hindi ko hahayaang apihin mo si Lola. Perpekto ang manugang kong babae. Yung tarantadong yun. Naglakas loob magkabit at ang sama-sama pa ng klaseng babae. Nararapat siyang pagbabatuhan. Sige, Suningning. Ang kapal mong ang dalhin tong matandang para manggulo dito. Magdadalangan ka para dito. Hello, Security Department. Padalhan niyo ako ng tao agad. Mga nanggugulo sa Design Department. Mr. Bo, sabi ng estate steward, pupunta si Madam Bo sa opisina. Pupunta si Lola. Nasaan na siya ngayon? Pumunta siyang bisitahin ng asawa mo at hulihin yung kabit na kasama mo. Tingnan muna natin sa design department. Ginang Zhu, anong problema? Itong matandang babae, nakapuslit dito mula sa kung saan. Nagpapakaloko-loko. Nagsasabi ng kung ano-ano. Dinungisan ako ng harapan. Dakpin nyo na. Palabisin nyo. Ginang Zhu, huwag kayong mag-alala. Kayo ang nobya ni Avo. Hindi namin hahayaang mambastos sa inyo. Tandang bruha ka, narinig mo ba ako? Lumayas ka na. Sa haba ng panahon ko, walang nangahas na magpalayas sa akin. Matigas ang ulo mong matanda dahil ayaw niyo sa maayos. Gagawin namin ang kailangan. Sino ang may lakas ng loob humawak sa lola ko? Mabait na bata. Huwag kang mag-alala, hindi nila ako maaano. Tatawagan ko na ang apo ko. Siya ang bahala dito. Matandang babae, ang lakas ng loob mo, dito sa Bo Corporation, manghingi pa ng saklolo, maliban na lang kung CEO ng kumpanyang ito ang apo mo. Kung hindi, walang makakatulong sa iyo. Ang apo ko, ang isisi ng Bo Corporation. Kung sis na siya, di ako ang tatay ng chairman. Tingnan mo ang sarili mo. Ang CEO ng Bo Corp, hindi mo kasing level. Naku po, nagsisimula na naman si Lola. Lola, umuwi na tayo. Aalis na kayo. Hindi ganoon kadali. Tinawag niya akong maninira ng pamilya. Maliban na lang kung luluhod siya at hihingi ng tawad. Kung hindi, Gusto mo akong lumuhod at humingi ng tawad? Natatakot ako sa mga kahihinatnan. Hindi mo kakayanin ang mga ito. Zhao Sisi, mahigit 70 taon na ang lola ko. Paano mo siya pinaluhod? isang malupit na matandang babae tulad niya, nararapat lang turuan ng leksyon. Pigilan niyo siya, paluhurin niyo siya. Tingnan natin sino ang may lakas ng loob. Zhao Sisi, ganito ang trato sa nakatatanda. Hindi ka ba natatakot sa karma? Eksakto, sobra na ito. Nakikialam ka sa hindi mo pag-aari. Huwag mo akong sisihin kung maging bastos ako. Ano pang hinihintay nyo? Turuan ng leksyon ang matandang iyan. Umalis ka riyan. Maninira ng pamilya, ang lakas ng loob mong apihin ang manugang kong babae. Bubugbugin kita hanggang mamatay. Papatayin kita. Ikaw, ang lakas ng loob mong paluin ako, salbahing matanda, tatapusin na kita. Tigil. Bo. Ginoong Bo. Zhao Sisi, ang lakas ng loob mong hawakan ng lola ko. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Lola mo siya. Ako, paumanhin, Ginoong Bo. Ikaw si Ginoong Bo. HMM, mukhang natigilan si Madam. Siguro, tulungan natin siyang magpahinga. CJ, sa'yo ko iiwan ang lugar na ito. Lola, Ningning, tara na. Ginoong Bo. Joe Sisi, tama na ang kalokohan. Mawawala ang lahat sa'yo. Ikaw. Kanina pa sila. Bakit kanila tinawag na Ginoong Bo? Pareho sila ng apelyido ni Ginoong Bo at magkasama sa trabaho. Kaya ginaya nila. Tutu. Wala kang relasyon kay Zhao Sisi. Si Ginoong Bo at Zhao Sisi, walang relasyon, di ba? Meron sila. Nakita ko si Ginoong Bo at Zhao Sisi na naglalambingan. Nakadidiri. Salbahe. Naghahanap ka ng gulo. Lola. Si Ginoong Bo ang nagloloko. Ningning. Kausapin ko siya. CJ. Hoy, ano ba ang meron sa'yo? At sa demonitang iyon? Huwag kang mag-alala, Lola. Wala akong relasyon kay Zhao Sisi. Hanggang kailan ka magsisinungaling? Kung gusto mong makasama si Ningning, kailangan mong magpakatotoo. Pagtatago mo ng katotohanan, ay lalong sasabog. Kung mawala ang manugang kong babae, pagbubuntisin. Kita sa huli. Naiintindihan ko. Jibo. Hindi ko talaga alam na lola mo pala siya. Ako. May 20 milyon dito. Sapat para sa kinabukasan mo. Mula ngayon, lumayo ka sa amin ni Ningning. O harapin mo ang mga bunga. Anong meron kay Suningning? Bakit di mo ako pinapansin? Huling babala ko na to sa'yo. Naiintindihan mo?
Jibo. Ayaw ko nang magtago ng identidad kay Ningning. Jibo. Sinasabi mo ba? Naaminin ko na ang nararamdaman. Ilantad ang tunay kong pagkatao para maging tapat na mag-asawa tayo. Magaling. Aayusin ko kagad ang lahat. May iyak sigurado si Mrs. Bo. At patatawarin ka sa mga panloloko mo. Tinanggihan ako ni Jingay Bo. Tapos manliligaw kay Suningning. Hindi ko papayagan to. Walang galang. Nakaramdam ka rin ng katinoan at manliligaw na kay Ningning. Makinig kang mabuti. Magpareserba sa pinakamagandang hotel. Kunin ang grand ballroom nila at imbitahan lahat ng ihi. Sa Jing City, para saksi sa okasyong ito, magdidiwang silang lahat sa pagsasama ng apo ko at ng nobya. Ningning, manahalian tayo bukas sa Jing City Grand Hotel. Jing City Grand Hotel. Pinaka-eksklusibong lugar yan. Bakit ang social ng dinner? At saka, paano natin yan abutin? Huwag mo nang isipin yon. Malalaman mo bukas ang lahat. Alam ko na. May surprise si Daddy para kay Mommy. Wow! Excited na ako makita ang surprise ni Daddy. CJ. Ang mamahal siguro dito sa hotel na ito. Hindi ko na siya papayagang gumastos ng ganyan. Tara na. Suningning. Usap tayo. Wala tayong pag-usapan. Tungkol ito sa kay Bo Jingay na mahalagang sikreto. Pagdating ng manugang kong babae, kausapin mong maayos. Kung magalit siya, lumuhod ka at humingi ng tawad. Huwag kang mag-alala, Lola. Si Mr. Bo ay nag-e-ensayo ng mag-isa sa kanyang opisina ng ilang beses na. Ang daldal mo na. Hindi ba't ang handaang ito ay para kay Manang? Anong oras na? Bakit wala pa siya? Anong oras kayo? Nagkita? Alas 6. Alas 6:30 na. Wala pa rin siya. Baka hindi siya darating. Impossible. Darating si Ningning. Huwag kang masyadong kampante. Hahanapin ko sila. Huwag na. Ningning, narito ka rin sa wakas. Nag-alala akong may nangyari sa'yo. Ang sosyal ng banquet hall na ito, ang daming alak at champagne, at lahat ng mamahaling pagkain. Malamang napakamahal nito. Hindi mahalaga ang pera. Ningning, ako. Hindi mahalaga ang pera. Akala ko pera ang pinakamahalaga sa'yo. Bakit mo ako dinaya kung hindi? Ningning, ano ng problema mo? Ano ng problema ko? Ako dapat ang magtanong yan. Ikaw ang pinakamalinis na sinungaling. Ginago mo lang ako ng gusto. Nalaman mo na. Anong nalaman na ikaw ang boss ko, Bo Jingye? Si Hibo. Sinong nagsabi sa'yo? Hindi mo alam, Bo Jingay, ang CEO ng Bo Corporation. Ang totoo mong amo. Impossible. Driver lang siya ni si Hibo. Kailan pa nagkakaroon ng mamahaling kotse ang mga driver at may assistant tulad ni Wozuo? Walang katuturan yan. Tingnan mo ito. Ito. Paano? Si Bo Jingye ang CEO ng Bo Corporation. Bakit niya ito itinago sa akin? Itinago niya para protektahan ang sarili sa'yo. Pinakasalan ka niya dahil lang sa 10% na shares ng lola niya sa kumpanya. Kapag nakuha na niya ang shares, hihiwalayan ka niya. Bo Jingye, pinaglalaruan mo ako. At ginagawa akong tanga sa pagitan mo at ng si. Hindi, Ningning. Hindi kita ginugulo. Pakinggan mo ako. Ano ang ipapaliwanag mo? Sinasabi mo bang hindi ikaw ang CEO ng Bo Corporation na si Jingye Bo? Ako nga. Ayoko talaga ng mga sinungaling. Ang lalaking mula 5 taon. Ikaw rin? Ningning, Daddy, galit na galit si Mommy sa kasinungalingan. Bakit mo siya nilinlang? Hindi na namin kakampihan si Daddy. Nyansing. Jingay Bo, kapag iniwan mo si Suning Ning, mapapasa akin ng 10% na shares. Mommy, umalis na kaya tayo nang hindi sinasabi kay Daddy? Hindi na siya tatay nyo. Maghihiwalay na kami. Kuya, ayokong maghiwalay sila Mommy at Daddy. Ako rin, kahit nagsinungaling si Daddy, mabuti naman siya sa atin. Hindi masamang tao si Daddy. Si Daddy ang pinakamagaling na tatay. Alis na tayo.
Daddy, tikman mo ang adobong baboy ni Mommy. Espesyalidad niya ito. Ang sarap. Mas masarap pa sa luto ng chef natin. Mommy, anong nangyayari? Okay lang ako. Tara na. Talagang wala na siya. Ningning. Hindi mo ba ako patatawarin? Hindi ako susuko. Patutunayan ko ang pagmamahal ko sa'yo. Suningning, bago siya dumating sa buhay natin, hindi naman tayo nagkukulang noon. Ngayong wala siya, kaya mo pa ring palakihin sina Shan at Nyansing nang may tibay ng loob. Nanay, pwede ba kaming maglaro roon? Gusto kong sumama. CJ, huwag kayong tatakbo ng mabilis. Para sa akin ba ito? Salamat. Kung makikita ito ng mga anak ko, magagalak sila. Ikaw si Bojinye. Ningning, Sinong nagsabi sa'yo na birthday ko ngayon? nakita ko Limo na may birthday. Ako'y isang ampon na hindi nakilala ang tunay na kaarawan. Peking petsa yan. Hindi ko yan ipinagdiriwang. Alam ko yan, pero gusto kong ipagdiwang ang sayo. Gusto kong maging una sa pagdiriwang ng iyong kaarawan. Taon-taon mula ngayon, narito ako para sayo. Abo, hindi mo kailangang gawin ito. Maghihiwalay na tayo. Ningning, alam kong galit ka pa. Hindi ko sinadyang magsinungaling. Noong una, pakasal ako para kay Lola. Yun ang dahilan. Pero ang pagsasama natin, ang kabutihan mo, tapang humatak sakin. Pero ang kasinungalingan, nangangailangan ng mas maraming kasinungalingan. Mahalaga ka sa akin, kaya natakot ako sa galit mo. Kaya ako, Ang galing mo ng mambola. Ningning, lahat ng salita ko ay tapat. Patawarin mo ako, bigyan mo ako ng pagkakataon. Ako, Boljingay. Nakipagtalik ka sa akin, hindi ka mananagot. Zhou Sisi, tumahimik ka. Boljingay. Itatatuwa mo ang relasyon natin. Ito ay sa pagitan namin. Wala kang karapatang makialam. Zhao Sisi, akala mo natatakot ako sa'yo. Dati, tiis ako sa'yo. Dahil sa anak ko. Ngayon, hindi na ako magpipigil. Suningning, sino ka para magmalaki? Hindi ka na Mrs. Bo. Ito pala ang, gusto mo talaga? Nagbago na ang isip ko. Ang diborsyo, hindi ko itutuloy. Ikaw. Huwag mo akong ikaw-ikaw. Ang gusto mo, kahit na, itatapon ko yan bago ibigay sa'yo. Shan, Nyansing, Nay, alis na tayo. Hindi ko kayo pagsasamahin. Kung hindi ko makukuha ang lalaking ito. Ningning, kami, Boljingye, magre-resign na ako sa Bo Corporation. Tapos magdi-divorce na tayo. Maghiwalay na tayo ng tuluyan. At huwag nang lumingon pa. kakasabi mo lang ayaw mo makipag-divorce. Bakit ka nagbago ng isip ngayon? Ayoko lang manalo si Zhao Sisi. Pero, paano ka napaibig sa katulad ni Zhao Sisi? Pangit talaga ng taste mo. Ningning, sa pagitan ko at Zhou Sisi, hindi yan ang iniisip mo. 5 taon na ang nakalipas. Ayokong malaman ang details sa inyong dalawa. Shan, Nyansing, tara na. Ningning, yung kotse, diretso kay Ningning. Ingat! Boljingye, nasaktan ka ba? Nasugatan ang binti ni Daddy. Dumudugo. Naigala mo ba? Masakit ba ng todo? Aray, ang sakit talaga. Parang nabali ang binti ko. Ningning, anong gagawin natin? Okay lang. Tatawag ako ng ambulansya. Ihahatid kita sa ospital. Ayos lang. Ang binti ni Abo, may maliliit na gasgas lang, at normal ang kalagayan, kailangan lang ng sapat na pahinga. talagang okay na po ang binti ni Jibo? Walang komplikasyon sa bali? Ah, tama. Kailangan niya ng wastong alaga, o baka magkaroon ng komplikasyon. Ano po ang gagawin natin, Jibo? Puno ng trabaho ang kumpanya. Ako ang hahawak sa mga tungkulin mo. Si Lola ay matanda na. Sino ang mag-aalaga sa'yo? Okay lang. Kaya ko mag-isa. Kawawa si Daddy. Nasugatan at walang tumutulong.
Mommy, dito na tayo para alagaan si Daddy. CJ, ako na ang mag-aalaga sa'yo. Kung gayon, dadalhin ko sina Sian at ni Yengseng kay Lola Bo. Masaya siyang aalaga sa mga bata. Ning, ano pa ang dapat kong gawin para maniwala ka na ikaw lang ang mahal ko? Daddy, masakit pa ba ang binti mo? Hindi na. Medyo sumasakit pa. Halikan ko para gumaling. Jingy Bo, Ning, bakit? kumonsulta na ako sa doktor. Wala namang problema sa mga binti mo. Hindi mo na kailangan ng alaga ko. Pasensya na, Ning. Ginawa ko ito dahil hindi ko kayang mawala ka. Wala na akong galit sa'yo. Pero ramdam ko, hindi na tayo dapat magsama. Hindi mo anak sina Sisi at Nyanyan. Hindi magiging masaya ang pansamantalang pamilyang ito. Tapusin na natin dito. Hindi, Ning, itinuring ko ng tunay na anak, sina Shan at Nyansing. Mahal din namin kayo, Daddy. Paano naman si Zhou Sisi? Sabihin mo ng totoo, nakalimutan mo na ba talaga siya? Ako, Sa lahat ng mga taon, may isip ko pa rin paminsan. Ang tunay na ama ng kambal, hindi ako lubos na kapagpatawad. may pagmamahal ka pa ba sa kanya? Pirmahan mo na ang mga dokumento. Nakapagpabook na ako ng flight papuntang Hang City. Magsisimula kami ng bago doon. Maghiwalay na tayo ng maayos. Sigurado ka na ba dito? Malapit nang umalis ang flight namin. Pirmahan mo na lang. Shan, Nyansing, tara na. Palem, Daddy. Palem na, Daddy. Ning. Ingat ka. Mr. Bo, hahayaan ba talaga nating umalis si Madam? Kilala ko si Ningning. Kapag nagdesisyon siya, wala nang pagbabago. Bo. Hindi ko inaasahan na nandito ka sa ospital. Nang malaman ko, pinapunta ko kaagad ang sarili ko. May problema ba? Ang busaling pangmedisina na sponsor mo ay malapit nang matapos. Nais kong pasalamatan ka. Wala yun. Bo, akala ko, kung hindi ko papalitan ang paternity test, magagalit ka talaga at bawiin ang sponsorship. Ano ang sinabi mo? Hindi mo pinalitan ang test. Nang subukan kong palitan ang paternity test na ipadala na kay Madam, totoo pala ang resulta ng paternity test. Mga anak ko pala si Shan at Nyansing. Kung mga anak mo ang mga yun, si Madam ang kasama mo ng gabing yun, hindi si Zhou Sisi. Bilisan mo. Sabihin mo kay Ning ang totoo. Sige. Ma, tumatawag si Daddy. Huwag sagutin, malapit na ang taxi. Ma, sumasakit ang tiyan ko. Ano nang nangyari? Okay ka lang? Masama na talaga. Ang sakit na masyado. Huwag mabahala. Tingnan ko ang lokasyon ng taxi. Malapit na iyon. Diretso na sa ospital, driver. Bakit hindi ka sumasagot? Bilisan mo ang takbo. Traffic sa unahan, G-Bo. Huli na. Nakaalis na ang flight ni Madam. Ginoong Bo, anong dahilan ng pagpunta mo rito? Hindi mo ba't lagi mo akong inaasahan na panagutan ka? Tinatanggap ko ang hiling mo, pakakasalan kita. Talaga, Ginoong Bo. Ipinanukala ko sa pulong ng direksyon na gawin kang direktor ng disenyo. Ayon kay Ginoong Bo Jinlin, umalis na si Soning Ning kasama ng mga bata, patungong Hangcheng. Mukhang sumuko na si Ginoong Bo, at pinili akong makasama. Napakaganda naman. Salamat, Ginoong Bo. Hindi kita bibiguin. Subalit, nang ibigay ko ang mungkahi,
Si Bo Jinglin ay tutol dito. Bakit? Bakit niya gagawin yun? Ako rin ay naguguluhan. Sinasabi niyang, nagkanulo ka sa kumpanya noon, at hindi dapat bumalik. Siguro inakala ni Bo Jinglin na marami akong nalalaman. Takot siyang kapag bumalik ako kay Bo Jingay, ay mabubunyag ang kanyang lihim. Bo Jinglin, napakababoy mo. Joe Sisi, anong ginagawa mo rito? Ayaw mo akong makita dito, para maitago ang marumi mong mga lihim. Uulat kay Mommy. Nakita na ang target. Tapos na. Call him. Nakuha na. Paalam. Okay ba sila doon? Makakaraos kaya sila? Huwag kang mag-alala. Pinadala ko si Huzo kasama ang team para magbantay doon. Hayaan natin sina Shan at Nyansing sa larong panghuli ng masasama. Doktor, may tao ba dito? Masakit ang anak ko. Tulong. Nay, wala na akong nararamdamang sakit. Wala nang sakit. Ayos na ako ngayon. Opo. Kaya, panggap lang ba ang lahat? El Robo. Hinabol kayo ni Erbo. Ano? Nalaman niyang ang anak ninyo ay kanyang anak sa dugo, kaya agad siyang umalis. Ningning. Aalis na ako sa capital city. Bakit? Sinasabi mo bang, hindi ikaw ang sisi ng Bo Group, Bo Jingy? Ayoko sa mga sinungaling, yung lalaking 5 taon na kalilan. Ikaw pala yun? Hindi ka marunong maghiwa ng pipino. Tuturuan kita. Joe Sisi, nababaliw ka na ba? Nagsasabi ng kalokohan? Nagsisinungaling ba ako? Binayaran mo ako sa design department at inutusan mo ako na nakawin ang mga disenyo ni Suningning at ipagbili sa Zhang Group. Tumahimik ka. Ano ba? Ginawa mo ang lahat. Ayaw mo pang aminin. Pinagsagasaan mo pa sila, ni na Suningning at mga anak. Ngayong aalis na sila papuntang Hangzhou. Hindi makukuha ni Bo Jingay ang 10% shares. At maliligtas ka na, kaya iiwan mo na ako. Tumahimik ka. Siya pala, nababaliw talaga si Bo Jinglin. Sa ebidensyang ito, Nakalimutan mo na ba ang lahat ng kasamaan mong ginawa? Akala mo pakakasalan ka ni Bo Jingay dahil ninakaw mo ang relo ni Suningning at nagpanggap na siya. Sino yan? Kuya, takbo na. Nahanap tayo ng masasamang tao. Mga anak ni Suningning ang mga yan. Bakit sila nandito? Hulihin niyo sila ngayon din. Hindi kita natatakot. Tumigil ka sa pagtakbo. Bilisan mo ang takbo. Mga batang to, dapat sumama kay Suningning. malinaw na dahil hindi ako umalis. Na-record na namin ang usapan nyo. At tinawagan na ang pulis, Zhao Sisi. Bo Jinglin, magsaya ka sa kulungan. Ginoong Bo, hindi mo talaga ako pakakasalan. Hindi ba kita binalaan, ang babaeng katulad mo? Hindi maaagaw ang puso ni Bo Jingy. Bo Jingay, kasuklam-suklam ka. Pakawalan niyo ako. Ninakaw mo ang pondo ng kumpanya. Pinabayaan ko dahil sa pagkakapatiran. Pero hindi na ngayon, sinalakay mo si Ningning. At hindi ko ito patatawarin. Ginoong Bo, wala akong kasalanan. Pinilit ako ni Bo Jinglin na gawin ito. Maawa kayo. Putang ina mo. Dalhin niyo sila palayo. Ayaw ko nang makita sila. Tagumpay ang misyon. Makakasama na natin si Papa at Mama. Magpakailanman. Ningning, ikaw lang ang minahal ko. Ikaw ang tadhana ko. Huwag na tayong muling maghiwalay. Magkasama tayo magpakailanman.